education. Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa paligay nyo, para sa paligay nyo, para sa paligay nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Ricky Girl! At alam mo naman, mas maganda ka pa sa umaga, Patby. And I thank you. Siyempre, magandang gising ko ngayon dahil it's our favorite day. Yes, it's Friday. Nako, yung pinaka-inaabangan natin na araw, di ba? Ready Kasi ka na ba for the weekend? Ready na ako. Parang gustong-gusto ko na humilata, kumain, mag-bed rotting. Ay, sarap di yan. ba? Gusto ko Yun ang gawin mga yan. gusto natin. Magpahinga, matulog ng mahaba-haba, Tama. gumising ng parang yung 8 hours of sleep na buong buo. Di Ako ba? masaya na ako, maka 4 hours lang ako. Hindi yun nakakasaya Hindi, sa akin. feeling ko, tama ba yan? Pag may ED-AD ka na, Oo, parang ED-AD. umiigsi na daw yung tulog mo talaga. Mas matanda ako sa'yo, kulang pa rin sa akin. Kailangan pa rin ako at least 7 hours Ay, of that's sleep. beautiful Oo, kapag kailangan nakakuha ka 7 7 hours. hours. Kaya pag weekend, gusto ko mga 8 hours. Kung Wow. kaya mag 9, edi okay. Pero hindi ko na kaya yung mga 10 hours. Ano na, automatic nang nagigising, tapos hirap na akong makabalik sa Makabalik sa tulog. So, anong Oo. oras ka magigising bukas? Mga alas 7. Wow! Alas Sakto 7. for breakfast! Sa mga nakikinig po, speaking of breakfast, sana po, samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 habang kayo humihigop ng mainit na kape o tsokolate o gatas, Yan. tapos kumakain ng champurado. Uy, ang sarap. Ano pa ba mga masarap mga Mga silog. silog-silog? Gusto Oo, ko di yung mga ba? silog-silog. Mga silog-silog o yung mga tira-tira ninyo nung Kagabi. hapunan, o di ba? Yung midnight snack nyo kagabi na hindi yun na ubos. Yan. Maski na simple na lang, itlog, Ay, ang sarap ng o itlog. saba, di ba? Saba. Saba, yung Oo, yung nilaga. dala lagi ni Kuya Dante Oo, na hindi yung ako binibigyan, ano? nilagang saba, o nilagang itlog, o scrambled egg, o Anong di ba? paborito mong luto na itlog? Scrambled. Ako din. Oo. Kasi pag scramble, feeling ko lahat pwede mong lagyan ng flavors. Yes, pwede di maging ba? omelette, Oo, di ba? Ang paborito ko dyan, napakasimple lang, kamatis sibuyas. Ah. Ang bango-bango niya, tapos di ba? Ako Yun gusto lang. ko may konting cheese. Wow. O, di ba? Parang omelette talaga, cheese na yung Omelette, mga yan. ganon, di ba? Spanish omelette. Oh, Spanish omelette. Oo. Tapos gusto ko yung may May sardinas ka o may tuyo. Ay, ang favorite ko sa sardinas, di ba yung gourmet nga, yung nakalagay Oo, sa sa ano? bote. Sa bote. Oo, oo. Tsaka mas healthy po yun dahil olive oil po ang Ang ginagamit. gamit. Tapos sinangag, ano? O sinangag. Naku, yan ang masasarap. Okay, anyway, samahan nyo kami nga hanggang alas 10, lalo na sa mga nakikinig po sa Radyo Agila 1062. Ayan, di ba? Tapos yung mga nanonood sa kanilang mga iPad, sa kanilang aming Facebook, YouTube, sa kanilang cellphone, sa kanilang television set. Yan, oo. Dami nanonood dami nanonood sa Sa atin, atin. syempre. Saan? Ano? Saan? Meron nga, alam mo ba, meron pong, nakalimutan ko pa si Rovilyn ba yun? Oo. Pinag-senior ko sa'yo. Oo. Kailangan mamaya, kailangan siya batindin. Everyday siya nakatutok. And she is from Mindanao. Oh, Mindanao. Hello, kaya magandang araw po sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Oo, lagi siya nagla-like sa aking Instagram. At, alam mo ba, ang kanyang profile pic? Alam ko, picture ko. Di ba may fans club si Pat? Hindi fans club, fan club. Nag-iisa siya. Yung pinsan mo, tsaka si Jackie mo, baka Nako, oo nga pala, tama. Dalawa na sila. O, plural na Gawa tayo fans. ng fans club ni Patty. I'm sure ikaw, marami kang mga tagahanga. Wala Wow. naman nga. Alam mo, Walang oh. may profile picture ko eh. Okay, umpisa na natin po. Ito po, meron kaming anunsyong pampubliko. Nako, kanina pagdating ko dito sa compound ng Net25, nakita ko na yung malaking bus Wow. ng LTO. Nandiyan kasi, Diba? ayan, Yan na nga. LTO, Ayan, live yan, NCR ano? on Wheels. Oo. Yan, live po yan. Live feed po yan. So, muli po sila maghatid ng serbisyong publiko. Ang Net25, syempre, kasama po dyan ang Radyo Agila sa pakikipagtulungan po sa Land Transportation Office o LTO. Ayun, ialok po ang mga sumusunod na serbisyo. Syempre, yung renewal po ng inyong car registration o motor, Oo. renewal po ng inyong lisensya, Oo. medical po para sa license renewal. Nagbibigay rin po sila ng student license application. Pwede rin kayong magpa-smoke emission test. At syempre, pwede rin kayong bumili ng third-party liability insurance or TPL TPL, yung for pala ibig sabihin, short. TPL. Yes, third-party liability. Paano kapag meron ka ng private insurance? Kailangan mo pa rin ba yan? Oh, parang automatic yan Automatic eh. yan.
Oo, parang automatic. Para beres minimum. May TPL. Kailangan. Oo, pero Yan po, kailangan. punta na sila Oo. dito, di ba? Oo, kaya punta, very convenient. Ang address namin, number 25 Central Avenue, Quezon City. So mga nais po mag-avail po ng mga nabanggit po na serbisyo, magtungo lang kayo po dito hanggang, nag-umpisa na po, alas 8 na umaga hanggang alas 4 po ng hapon mamaya. Ay, very good yan, Di ba? okay. So yan po ha, LTO on wheels. Okay, umpisa na natin ang mga magagandang balita natin, Ricky Girl. Yes, Sa Pati. mga nakikinig sa atin, sisimulan po natin ang swabeng pangbungad namin ngayong umaga. Eto, nako, kung ang tao ay gumagalaw, sumasayaw, lahat-lahat. Ngayon, meron ng mga robot. Ang tawag po sa kanila yung mga humanoid na ito. Sila po ay gumagalaw na parang tunay na tao. At hindi lang mga basta-basta movements na naglalakad-lakad lang yan. Marunong na sila, tinan mo, mag-martial arts. Grabe. Oo. Sayang, hindi nakuha ni Direk. Di ba? Hindi ginagaya ko. Ayan, ang galing mag-martial arts sila. Meron silang martial arts performance. Grabe. Isang team ng mga humanoid robots po ang nakikipagsabayan sa mga batang kung fu artists sa isang napakagaling, napaka-astig na performance dyan po para sa China Media Group 2026 Spring Festival Gala nung nakaraang Lunes lamang po ito. Ang galing, no? These humanoids. So, makikita po sa video, may mga backflip, ito pong mga robot, may mga split pa ba yan? Tingnan mo, may hawak pa silang Sword, oo, may ano? sword. Grabe, Ibig sabihin, oh. yung motor sensors nila, Yeah. even up to the Oo, fingers, kaya nang i-control. Grabe. Paano kaya yan nakokontrol, ano? Siguro yung may... Merong tao ba na parang sa Transform, parang sa parang Fortress remote 5 control, dati? ano ba yun? Di ba yung parang sa mga cars? Oo. Di ba yung So may mga parang nagko-control kaya na bawat isa? Oo nga. Or di ba, paano yung nagagawa? Di mga ba? chip rin siguro yan. Oo. Di ba? Chip. So na-program na siya. Yeah, This is na-program. super Diba? fascinating. Amazing. Oo, That's what you call, fascinating. it's amazing. Ikaw naman, fascinating. Ako naman, it's amazing. Amazing. Okay. Oo. Dahil nga, grabe yung galawan, no? Magkano kaya yan? Para pang-opening prod number yan. Para sa Summer Blast. Oh, CLV, pwede, no? gusto mo? Mag-inquire Oo. na ako para pang-opening number yan. Diba? Oh, diba? Oo. Impressive. Diba? It's It's fascinating. fascinating, And it's amazing. amazing. Parang tunay na tao lang. At tingnan mo pati buhok nila, o may buhok na sila. May buhok ba yan? Oo. Ay, yung kapiranggot? O, kapiranggot. Ah. di ba? Wala lang. Ang nakakaingit sa kanila, wala silang baywang. O, di ba? Grabe ang waistline nila. Ay, alam ba, tingnan mo yung kanilang galawan, ano? Oo. Alam mo ba, sabi ko nga sa'yo, nakwento ko kay Patpi, Oo. yung mga galawan ng mga yan, sabi nga Oo. nila, hindi na malayong mangyari na meron na talaga sa real life. ng mga humanoids. Mga humanoids, di ba? Lalo na Oo. ngayon, napakano ng mga espiya sa mundo. Yes. Tsaka AI. Talagang Diba? Di ba naman- talamak na talaga ang Ipapadala AI. ko sa imamin sa Instagram, yung sinasabi ko sa yung world-renowned Nako. na ang Sige. galawan daw ay ganyan na, Nako. parang sa humanoids. Na hindi malayong mangyari, di ba? With Yeah, the- ayan na nga, tingnan mo, nakakapag-martial Oo. arts na sila, Grabe. di ba? Galing. Okay, Oo, so, sabi- ayan, mag-inquire tayo dyan. Baka pwede pang opening number ng Summer Blast na. Akala ko para opening number natin dito. O, Okay, ikaw. naman, alam mo O, ba, sige. Patpi, ang wish ko na magkaroon ng humanoid robots na makatutulong naman sa atin pagdating sa kalikasan. Oh, bakit? Sana yan ang next move. Oh, sige. And speaking of kalikasan, ito isang public-private teamwork para sa reforestation naman dyan sa Bulacan. Sa Bulacan. Nag-collab po kasi ang Department of Environment and Natural Resources Central Luzon at V on Wings Incorporated para bigyan ng major boost ang reforestation sa Doña Remedios Trinidad. Akala ko naman may humanoid dyan. Oh. Under the deal, pangangalagaan at pangangasiwaan ng private group ang 32.1 hectares na dating National Greening Program site at tataniman ito ng fruit trees, indigenous forest species, and timber trees. Ayan. Ang Community Environment and Natural Resources Office Baliwag naman ang bahala sa technical backup from nursery setup, seedling production, hanggang sa mga hack sa pangangalaga po nito. At target nila at least 85% survival rate ng mga puno for 5 years. You know, you can never have enough trees. That's true, no? You can never have enough trees talaga. Talagang yung, naalala mo ba yung Ano? poem? Yung trees, yung... Parang vaguely. Ano ba yan? I have never seen a tree. Di ba? Yun. Memory plus gold. Pero
gets natin, Yes, ano? yes, yes, Yung mga yes. panahon po natin, Oo, I've oo, never seen trees, it. oo, Pero yung yan, trees. trees. Pero talaga, Joy me, oo, pakihanap ay, yung poem na ang gaganda ng ating mga puno, lalo na pag lalaki na sila, lush na lush. Diba? Tapos pag mainit, nandun ka lang sa ilalim ng kanyang shade, di ba? Tapos nagpipiknik kayo. Diba? O, di ba? Tapos mag-uukit-ukit kayo ng heart. Patpi was here. Or Patpi Heart, Party, Ricky. party loves, ganyan, di ba? Tapos Hindi, maganda talaga. yung fruit-bearing trees Oo, talaga. Alam I ba love sana nga magkaroon? fruit-bearing Pag tayo, trees. di ba, tatakbo kang presidente, ako vice Oo nga, president sige. mo. Oo, dapat talaga Or may women tree power planting. ngayon, di ba? Tree planting talaga. Ang gusto ko naman, fruit-bearing trees. Yes. Kasi yan, halimbawa, Multipurpose, no? multi-purpose. Halimbawa, Oo. hindi ka na Food sufficient, magugutom, di ba? correct. Dadaan ka, pwede kang Oo, pumitas ng mangga. Oo. Alam mo, yung pinakamagandang fruit-bearing tree, of course, is the coconut. Because it's a giant nut? Because it's a giant nut and everything, all the parts of that Correct. coconut is Oo. is utilized. Diba? It's a high-value crop yes, natin, diba? high value yan talaga, Oo. di ba? From the husk to the water to the Oh, meat. everything. Everything, Yung di ba? bunot, may bunot pa ba? Kaya Di ba nga, yung may bunot? nagbubunot. Kaya nga, the Oo. husk. Yun ang tinawag ko. Yeah, The husk. You know, my English is the husk. Ayan, Ikaw yes. naman, the bunot. Sabi kasi ni CRV, dapat daw, ano natin, subukan natin talaga to speak our own language. Oo nga Ayan. naman. O, diba? sige. Para tayo si Dolphy at Panchito. Bakit? Yung nagtatranslate, di ba? Ako, the husk. Tapos ikaw, sabi mo, the bunot. Alala ko yun. Tawa-tawa ako kay Dolphy at kay Panchito pag nagtatranslate sila. Anyway, okay, ano na yung weather forecast Parang mo? hindi ko naabutan si Panchito. Ang abutan ko na yung Home Along the Riles. Si Babalu. Ah, Babalu ba yun? Si Babalu kasama yun, oo. Okay, ito na. Weather update po. Alamin na po natin ang status ng panahon ngayon. Makaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ang shear line and amihan. Magdadala ang shear line na maulap na himpapawid at kalat-kalat na pag-ulan. At paminsan-minsan, pagkidlat, pagkulog sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Barm, Eastern Visayas, sa Sulu, Cebu at Bohol. Makaka-apekto naman ang Northeast Monsoon o amihan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon, Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas na magdadala ng maulap na kalangitan at mahinang pag-ulan. Makararanas naman po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan or that's called thunderstorms. Thunderstorms. Diba? Ang natitirang bahagi ng Mindanao, Oh. epekto po yan ng easterlies. Ang maximum temperature ngayong araw, tumaas na naman patpi, 31.6 umiinit degrees na. Celsius, Oo. na mararanasan mamayang alas 2 po ng hapon. Oh. At ito, delayed na naman po by 1 minute from Oo. yesterday, 6:02 po ng gabi na ang ating sunset. Ayun po ang weather forecast. Hatid sa atin ni Ricky Girl. Okay, at dahil nga Biyernes ngayon, syempre pag Biyernes, sinasabihin na namin kayo kung kailangan nyo na magpakarga. Medyo mix-mix, medyo maliit naman po, may pagtaas at may pagbaba rin, pero kapiranggot lang po. Ito po ang tinatansya na paggalawan po ng produktong petrolyo. Sa gasolina, more or less po ay bababa ng 45 centavos kada litro. Ayan, may pagbaba. So, kung kayo po ay gumagamit ng gasolina, hintayin nyo na lang po ang Martes. Kasi maski na pa paano, 45 centavos is still significant per liter po ang ibababa. Ang diesel naman, kung kayo may budget, magpakarga na kayo this weekend dahil po more or less baka umakyat po ng 5 sentimo. 5 centavos po ang iakyat. O kung hindi man, walang galawan. Ang kerosene rin po, tataas po ng more or less 10 centavos per liter. Yan po ang tinatantsyang pagtaas po ng kerosene. Epekto pa rin daw ito ng geopolitical tension sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran. So talaga makikita mo, tumataas talagang diesel. Kaya yung ating mga jeepney driver, umaaray-aray-aray na po talaga. Okay, ito po ang ating Super Panalo News ngayong Biyernes, February 20, 2026. Umpisa natin po sa isang tech story. May isang Pinoy, napakagaling. May Pinoy invention po, revving up for the world. Nako, ang galing. Pag ito na mass-produced, ang gandang balita ito. Ano ba yan? Ano ba yan? Sige na nga. Ito, ang University of the Philippines Diliman alumna, siya po ay walang iba kundi si Rowena Bernardo. Ngayon po, siya ay ang Systems and Communications Officer ng Green Tech Eco Booster. May innovation siya na nakapanalo lang bilang top innovator po dito po sa ginanap na Shell Livewire 2025
final pitch day competition. So katatapos lang nito, I guess it happened last year, no? She's part of it. So ang inventor niyan ay ang kanyang kapatid na si Romel Bernardo. So ang naimbento po nila, they won $1 million in equity-free funding. I guess this is so that they can Yes. develop it, no? So ito yung na-invento nila. Ang GreenTech Eco Booster ay isang 3-in-1 fuel ignition engine plug-in. Sinasaksak. Ano ba yan, Mami Oo. Pat? Pinakamaganda ito dahil po mas gaganda yung engine performance, pinabababa ang fuel consumption, at binabawasan ng carbon emissions. And the best part, ang smog niyan is down by 98%, ang toxic fumes down by 92%, at ang carbon dioxide will be cut by 25 to 60%. So this is going to be applicable sa lahat po ng mga fuel ignition engine. So hindi ito pwede pa sa mga hybrid, di ba? hindi pwede. Dapat yung mga old style, yung mga nagkakarga ka ng gasolina o nagkakarga ka ng diesel. Kasi alam naman natin yung mga fossil fuels, nag-i-emit, di ba? Maski na papaano, yun na nga, may carbon dioxide, whatever. So this will lessen the emission of the bad Chemicals. Ayan. So congratulations po sa ating mga matatalino mga Pinoy brother-sister tandem, si Bernardo. Sana maging sustainable and accessible sa mga jeepney drivers natin. Ayun ang kailangan talaga nila. Imagine, ma-mass produce para maging abot kaya, Diba? para you can reap the benefits of the invention, di ba? O yan naman, taga-UP naman sila. Dapat ibalik sa bayan. Ay lalagi namin sasabi, you have to pay it forward. Ay, kasi pinag-aral kami ng... Libre! Nung panahon ko, di libre. Ako rin. Pero mura-mura ng tuition. Mura na, 400 pesos kada semester. Diba? Buti na lang Ayan. yung mga anak ko libre talaga. Diba? Totally. Masarap naman nun. Kaya yan, ibalik po natin. Congratulations po. Ito naman, Patty. Siguradong kikiligin kayo. Sa yakap. Aba, para sa'yo yan. Pero hindi literal na yakap. Kundi ang yaman ng kalusugan program o yakap na programa ng PhilHealth. Yes, naku, magandang programa talaga. Pinalawak ng na kasi ng PhilHealth. Yes. Ang programa, mas marami ng libreng gamot at may cancer screenings na rin. Pinag-uusapan lang natin Di ba talaga dati, dapat no? talaga prevention talaga? Ayon kay spokesperson Israel Francis Paragas, madagdagan ng 54 free medicines o gamot, GAMOT o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment Program. Kaya ngayon, alam nyo ba, 75 free medicines na ang pwedeng i-avail ng mga Pinoy. Ayun. Pero hindi lang yan, ha? Included na rin sa yakap ang libre screening para sa 4 na pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas, katulad ng breast cancer, liver cancer, lung cancer, at colorectal cancer. Importante yan dahil kung mas maaga ang detection, mas maaga ang aksyon. Correct, 'di ba? Talaga sabi natin, we cannot emphasize it enough na talagang prevention is really better than cure. Okay, may iba tayo, Ricky. Ito pa nag-viral ito. Nakakalungkot kasi may isang malaking paalala po para sa lahat ng ating mga pet owners. May isang aso po kasi, pet siya na nakitang nakatali po sa isang umaandar na tricab. Tricab? Tricab. Oo, Yung parang ayan. Ayan, at nakalagkad sa Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Ayun. Ayon po sa investigasyon, hindi umano namalayan po ng driver na hindi pa pala nakuha yung aso bago siya umalis. Akala niya, nasama na ito ng kanyang anak. Pet nila yan Kawawa naman So yung the mother aso. thought na nadala na ng bata. Pero yung pala naiwan. So tinatayang 200 to 300 meters po ang natakbo ng aso. Nako, nakapag-jogging ng di oras yung aso. Gano'n kaya katagal, ano? Oo, 200 to 300 meters siguro, medyo mabilis-bilis Parang no? isang bloke yun di ba, dito sa Metro Manila. So Pero ang bilis. habang bumabaybay, may mga passers-by nakita. So siniseryosan, sabi, uy, yung aso ninyo, aso nyo. So it was only then that she realized na yun na nga yung aso na iwan sa likod. So dinala ka agad sa veterinaryo, syempre kasi nakita may mga sugat-sugat na yung aso. So ayun, ginamot at tapos syempre, di ba, yung ang tawag yung mga paa, di ba, ng aso. Hindi pa naman siya naka-rubber shoes. Okay. Baka buti, kaya siya, nakapag-warm up. Kawawa naman yung nakapagbarat-barat aso. kaya ng buto. So hindi na rin nagreklamo po ang COS, di ba? Ano ba Ito yung yung COS? sa probinsya, imbis na COS, COS sila. So nakita naman nila talaga na nagsisisi, no? Tsaka siya yung may-ari Siyempre, sino ba may ng gusto, aso, no? correct. It was really an accident. Kumbaga, hindi niya namalayan.
akala niya all this time daw, yung anak niya, nababa na yung aso. So nakatali siya, no? Kasi naka-blur po Yes, ngayon di ba? yes, oo. To protect the identity of the The dog. dog. So lagi po nating alalahanin ha, nako dapat maging listo po tayo, Grabe. 'di ba? Lalo na pagdala-dala natin yung ating mga fur babies. Correct, oo. Ayun. Pero ang tawag dito, kawawa din yung aso talaga. No? Pero ayan nga, sinasabi natin, lalo na sa mga kukuha po ng lisensya, maraming bata ngayong summer, di ba? Oo. Ang unang tinuturo sa atin ng driving school is always check your vehicle. Oo. And ngayon, siguro paalala yan na kahit e-trike or kahit anong basta motorized vehicle, Yeah. i-check yung vehicle nyo, the left, the right, the back, and the Oo, front, at ang correct. gulong. Eh di kung chinek ni nanay yun, nakita niya nakatago pala yung Oo. kanyang fur baby. Fur baby. Ayan, paalala lang yun. Okay, ito nako. Ayan, chiching. Hindi ka ba masaya? Hindi. Nako, humina po yung ating piso kontra dolyar. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 57.99 centavos. Isang hatching na lang. Bumalik na naman tayo sa 58. Humina po ng 13 sentimo ang ating piso kumpara po sa dolyar. Kumpara po sa naging palitan nung Miyerkules sa halagang 57.86. So ito po ang palitan na iba pang mga currencies. Sa Japan yen, 37 centavo. Euro, 68 pesos and 28 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 41 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 44 centavos. At ang source po natin, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, even if today is Friday, siksik na siksik pa rin po tayo. Ano ang ating issue number 1, Ricky Girl? Ito po, ang una nating tatalakayin ay ang pag-uutos ng Department of the Interior and Local Government or DILG ng agarang paglikas sa mga lokal na pamahalaan at residente sa loob ng Permanent Danger Zone. Bakit yan ang ating mats? Oo nga, bakit yan ang ayun. Baka ayan Wow. naku, grabe, no? Oo. Danger zone ng, ayan po ang ating Canlaon Volcano. Matapos itong muling pumutok. Kayo po, nakita nyo, grabe, no? Parang pang-pelikula. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagtaas na ng Alert Level 2 at nagbabala sa patuloy na banta ng pagbuga ng abo at mapanganib na volcanic activity sa Negros Island. Alamin po natin ang kasalukuyang estado ng bulkan mula kay Maria Antonio Bornas, ang Chief Science Research Specialist ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST PHIVOLCS. Oh, ayan, 'di ba? Ilang buwan na 'yan mag-iisang taon na ata, mahigit na, 'di ba, ang Canlaon na talagang may activity. Okay, ang issue number 2 po natin, pampalasa raw ito ng buhay, kaya dapat daw meron tayo nito. Lagi, 'di ba? Halos lahat ng ating mga linuluto, Oo. kailangan natin ng asin. Pampalasa po yan. So, formal na pong binuksan po yung asin. Ayan, inulunsad po ang kauna-unahang Accelerating Salt Research and Innovation. Asin for short, dito po sa Pilipinas. Diyan po sa Binmalay, Pangasinan. Ayan, kasama po ang University of Pangasinan, kasama po ang DOST para tugunan po ang kakulangan po ng supply ng asin dito sa ating bansa. Dahil po sa kasalukuyan, would you believe that we are importing about 93%? That is so ironic. Oh, that's so isn't it? ironic when we have about 35,000 kilometers of coastal shores, right? Ay, nako talaga Pilipinas, ang hirap mong mahalin talaga. So anyway, paano ba ito mapapalakas at matutuloy-tuloy po ang ating yung Pag-angkat natin. pag-angkat, di ba? Paano makakatulong para hindi na tayo masyadong umasa sa pag-angkat ng pag-aangkat, maging self-sufficient naman po tayo, at least para sa asin. Asin man lang, ano ba yan? That's the irony. Diba? Before the Oo. 70s, tayo nag-export ng bigas. Ngayon, tayong pinakamalaking importer ng bigas. And to think we're one of the biggest agricultural nations in Southeast Asia. Exactly. So, later, we will ask Secretary Renato Solidum. Siyempre, siya po ang kalihim po ng Department of Science and Technology para ipagmalaki niya itong asin na ito. At maybe we can also ask him about, aside from yung nangyari po sa FIVOC, tatanungin pa natin karagdagan, baka mayroon pa siyang i-share pa nangyari dyan sa Canlaon. Okay, ito naman ang ating last but not the least issue po na pambaon nyo ngayong weekend. Di ba, Pati, sa panahon nga ngayon, parang binabahagi ng mga kabataang magkasintahan sa social media ang halos lahat. Oversharing na nga mula sa correct. pagkain, Lahat. hanggang sa mga plano sa hinaharap. Pati pa nga, halimbawa, nagkasakit, naka-injection.
I'm sick, di ba? Pero pagdating sa pera, may hangganan ba? May nagsashare ba? Oo. Maraming mag-asawa o mag-partner ang nahihirapan sa ganap na pagiging bukas tungkol sa kita, gastos, utang at ipon. Bakit naman kaya? Alamin po natin mamaya kay Professor Rose Fausto, isang behavioral economist. Oo, ang Ay, ano ganda nito, ni Doc ni Prof. oo nga, yung pinag-umula nito, there was an article parang dapat ba kunyari mag-asawa tayo. Yung kita ko ba, may kita ba ako dapat na itabi na hindi ko ipapaalam sa iyo na kita, kunyari, hindi full disclosure kumbaga. So kung kumikita kunyari ako ng 10,000, sasabihin ko sa iyo, hindi, ang kinikita ko lang 9,000. Parang 1,000 itatabi ko para sa akin. So yun ang katanungan. Tama ba para sa mga magkakasama, sa mga mag-aasawa, na meron kang sarili mong ipon Na hindi alam. Na hindi alam. O dapat full disclosure. Ako kasi pet peeve ko, di ba alam ko yung mga pet peeves mo, pet peeve ko yung pagsisinungaling. For me, ang pagsisinungaling, yung pag hindi rin ito lang, this is just me ha, ang hindi pagsabi ng whole truth but nothing but the truth. Ayan. So ako, very open ako kung ano yung meron ako, alam din ng asawa ko, ganon. But it doesn't mean na nangingialam kami sa isa't isa. Wala lang, gusto ko lang i-share, nagyayabang lang ako. Ako, gusto ko, hindi niya alam. Ako lahat talaga sinasabi ko nga, pero baka nga naman may punto na meron ka rin na sarili mo, pero pwede ka naman mag-ipon, pero ba't mo kailangan itago? Kaya nga, mamaya, Kanya-kanya. yan po ang pag-uusapan natin. Kaya very interesting po. So, itong aming question of the day. Because of that, dapat ba natin ipaalam sa ating asawa ang lahat ng perang naiipon natin? O may karapatan ba tayo rin mag-ipon ng pribado? At bakit? Ikaw, Joy Me, I'm sure, ikaw, hindi ka nagfo-full disclosure, pero asawa mo, no choice, full Nasa kanya disclosure. ATM. Nasa kanya yung ATM. Ano? Joint Joint account. Wow. Ganon. How sweet. Parang never ako nagkaroon ng Ako joint rin, account. never ako nagkaroon. Nagka-joint account lang ako sa anak ko kasi nung bata siya, nag-open siya ng savings account. Kailangan, walang choice, Oo, di ba? di ba? Minor kasi. Oo, minor. Ikaw, what do you think? Ako really, parang financial independence. Parang, oo. Before when I was married, we agreed, parang okay, sa'yo yung kuryente, yung mga ano ng bata, sa akin yung ganito, di ba? Kumbaga, klaro. sharing. Share. Division Pero, of expenses. doesn't mean to say na, okay, this is how much we make together, or this is how much, di ba? Basta yung responsibility mo, ikaw magbayad ng kuryente, ikaw magbayad kunyari ng tuition ng mga bata, o sa akin ng grocery, sa akin kunyari ang sweldo ng mga katulong. Parang Basta ganon. malinis yung basta division. klaro kung anong gagastusin mo, Oo. klaro kung anong gagastusin ko. Pero sinasabi mo ba lahat ng kita mo? Hindi Hindi naman talaga? dapat hindi siya nakikialam. At saka Hindi ko rin hindi ako naman kailangan nagtatanong sa itanong. kanya. Ako din, ganoon, rin. di ba? Oo. Okay, si Joy kaya nga, Me. mamaya, Wala pa pag-usapan nga natin yan. 8:30, So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang niyo po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:31 na po ng umaga, silipin na natin po ang mga maiinit nagbabagang balita po ngayong Friday. Yay! Weekend na po, February 20. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, PBBM at Leni Robredo magkikita sa Naga City bukas. Posibilidad po ng alyansa ng dalawa, usap-usapan na. Samantala, Canlaon Volcano pumutok. Mga residente sa paligid nito, pinalikas. O yan, mamaya makakausap po natin si Miss Antonia Bornas ng FIVOX. Habang si Mayor Vico Soto nagsampo po ng reklamo laban kay Sara Diskaya dahil sa paglabag umano sa election laws. Armed Forces of the Philippines nagbabala naman tungkol sa pagpapaigting ng China sa mga cyber attacks nito laban sa Pilipinas. At para sa ating world news, dating British Prince na si Andrew Mountbatten Windsor inaresto. At Lady Guard sa Pangasinan naresto dahil sa paglibing ng buhay sa kanyang bagong silang na sanggol. Ano ba yan talaga? Mga tao na. Ibang klase na. At para sa ating showbiz pasilip, kahit pinuri po ni Josh Groban, si Regine Velasquez inaatake pa rin daw ng stage anxiety. This was so talked about the other day, itong concert ni Josh Groban sa MOA. Kasi nga, tawag nito, nag-duet siya with Martin Rivera, tapos with Regine Velasquez. Alam naman natin, ganda-ganda ng boses ni Josh Groban. Akala ko ni Regine.
mean. Hindi, I mean, goes without saying, pero I love Josh Teka lang, Groban. sa kailan yan? Recently lang? The other Dito day, siya? I think, if Oh, I'm not okay. mistaken. At ang oras, alas 8:32 na po ng umaga. Ito na po ang storya sa likod ng mga headlines. Nakatakdang magkita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Vice President na ngayon po ang City Mayor ng Naga, si Miss Leni Robredo, bukas, February 21, sa Naga para talakayin po ang mga flood control project doon. Pero naging maugong ang mga espekulasyon na mangyayari po ang pagkikita ng dalawang dating magkatunggali sa halalan para sa posibilidad na magbuo ng alyansa laban kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nabanggit ko po kanina sa ating Ansa ni VP Sara na manalo dahil na rin po sa sitwasyon ngayon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito po ang bahagi ng panayam sa political analyst na si Malu Tiquia kahapon po dito sa ASPN. Precisely, di ba? At ang parati niyong tatandaan sa politika, ang hindi na may measure yung underdog advantage. Right. Oo. So, mamatay pa yung tatay mo na right. Oo. Nakakulong. Ang simulang pananalita kine-question ang jurisdiction. At ang dulong pananalita mahal ko ang Pilipinas. Di ba? So, may value yan. Hindi lang na may measure pa kung what percentage of support really comes from what he is saying. Tinig po yan ni Professor Malu Tiquia. Hindi naman po na ikinagulat ng Malacanang ang deklarasyon ni VP Sara. Ayon po kay Yuse Claire Castro, inasahan na nila ito lalo't pat matagal naman na rin anyang nangangampanya si VP Sara. May mga naniniwala na isang alyansa sa pagitan po ng mga taga-suporta ni Marcos at Robredo ang kailangan para talunin si VP Sara na nananatiling popular sa kabila po ng mga alegasyon ng kamalian laban sa kanya, particular po sa kaugnayan po sa confidential at intelligence funds. Pero ayon po kay Yuse Claire Castro, masyado pang maaga para pag-usapan ito. Narito muli si Yuse Claire. ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Tinig muli ni Yuse Claire. Samantala, naipasa na po sa opisina ni Speaker of the House Faustino D. III ang ika-4 na impeachment complaint laban po kay VP Sara. 4 na po ang impeachment complaint ng nakabinbin na hinihintay na lang po na maisama sa order of business. Sa ilalim po ng kasalukuyang panuntunan at alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang unang impeachment laban kay VP Sara, kailangan na daw maisama sa order of business ang mga impeachment complaint sa loob po ng 10 session days. Sa kasalukuyang definisyon, ang session day ay isang calendar day kung kailan may session ang Kamara. May panahon pa si Speaker Faustino D. hanggang March 2 para ipasa ang dalawang unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc at ng mga civil society group noong February 2. You know, very interesting, no? Kung bukas, pagpunta ni PBBM sa Naga City. Di ba, if you will recall, nung nanalo si VP Leni as Vice President, kinontest, di ba? Kasi tumakbo rin si BBM as Vice President. Ayun yung nakatulog daw siya, no? Tapos Pagising niya, nanalo na. Tapos, di ba, nag-file pa nga siya ng complaint sa COMELEC, tapos nagbayad pa siya, pero yun na nga, no, dineklara talaga si VP Leni ang panalo. Tapos, ngayon, first time, I wonder how the conversation's going to go. How are you? Diba? How are you, Leni? Tapos, diba, manonood lang naman daw si PBBM, kung paano sila maglinis ng estero. Pero inaayos na ngayon. Inaayos daw ngayon, kiniklear diba? para yung sa flood control daw doon. Tapos pati si Yuse Claire, napunan Sabi, bakit siya naka-pink? Yan ba ang kulay? Pati yes, yun? Pati yun. Naging issue yun na tinanong siya ng Malacanang press corps. Yuse Claire, kaya ka ba naka-pink? Is that parang a sign? Kasi di ba pink is the color of Leni. Sabi niya, kayo naman nag-pink lang. Kasi may roses pa yung kanyang ganun din yung kay Leni. Kasi sabi niya, kayo naman nagkataon lang naka-pink ako. Walang ibig daw sabihin yung kanyang pagsuot daw ng pink. Baka feel lang niya maging soft girl area
yesterday. Ayan. Kasi ang Gusto sabi- niya, gusto niya parang sweet lang siya. Sweet lang. Hi, Yuse Claire. Good morning, Yusek. Okay. Ito naman, Pati, iniutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang paglikas na ng mga local government units sa loob ng Permanent Danger Zone ng Canlaon Volcano sa Negros Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, pumutok po ang bulkan 4:39 p.m. kahapon at nagtagal ito ng 2 minuto na sinundan pa ng pagbuga ng abo na tumagal ng 40 minuto. Umabot ng tinatayang 2 kilometro ang taas na inabot ng pluma ng abo at singaw mula sa bulkan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inabot ng abo at mala-asupreng amoy o sulfuric smell ang 40 kalapit na barangay. Dumaloy naman ang mga pyroclastic density current o uson mula sa timog at timog kanluran ng slope o dalisdis ng bulkan sa loob ng 1 kilometro ng crater o yung pong bunganga nito. Kasalukuyang nakataas sa level 2 ang alerto sa Canlaon Volcano. Mahigpit ring pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng permanent danger zone ng bulkan. Pinapayuhan ang mga nakatira sa mga apektadong komunidad na magsuot ng face mask. Limitahan ang paglabas, mag-ingat sa iritasyon ng mata at paghinga at ilapit kaagad sa medikal na atensyon ang mga bata, matatanda, mga buntis at mga individual na may dati ng sakit o kondisyon sa kalusugan. Huling pumutok ang Canlaon Volcano noong nakaraang Mayo kasunod ng mas malakas na pagsabog noong Abril. And can I just add, kailangan din, kasi nung sa Philippine Red Cross, diba, Pati, lagi tayong sumasaklolo. Oo. Especially yung mga vulnerable din, yung may mga lung yung mga may conditions. hika. O yan, Correct. hika. Oo. So, ang sabi nila, pwede na daw yung panyo Na basahin basahin mo. Oo, pero oo. halimbawa po, the best, kung makakuha po kayo ng N95. N95 o na ayan mask, talaga, di ba? oo, ayan po Oo. talaga yung Para mas panggalang. talaga yun, mas mapuprotektahan. Yes, Correct. oo, Oo, yan. oo. So, huwag lang yung mga ginagamit natin Yung na mga tela-tela, blue and white, very oo. porous. Oo, kasi yung nga, may mga parang, syempre, very porous yung may mga butas-butas. So, maski na paano, malalanghap mo yung amoy, Oo. pas malay nga yung ash nga, kasi napakapino, baka Exactly. mahigo. At hindi mo alam kung paano yung kumakapit sa baga. Correct, diba? correct. Oo. Ingat po kayo dyan. Oo, ingat po tayo. At ito pa, tuloy-tuloy po rin ang ating pagbabalita. Nagsampa po ng reklamo ang aking Pasig City Mayor Vico Soto sa Commission on Elections laban po sa kontratistang si Sara Diskaya para sa sinasabing overspending o labis na paggagastos nito nung panahon ng kampanya. Nagsampa din siya ng reklamong perjury kaugnay po sa 2025 midterm elections. Magkatunggali sa huling halalan sina Soto at Diskaya. Personal na po nagtungo ang alkalde sa Political Finance and Affairs Department ng COMELEC kasama po ang kanyang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Inakusahan ni Soto si Diskaya ng paglabag sa Omnibus Election Code at Article 183 ng Revised Penal Code para sa hindi anyang makatotohanang deklarasyon ng ginastos nito sa kampanya at hindi makatotohanang entry sa Statement of Contribution and Expenditure o ang SOSE. Inilatag po ni Vico Soto sa kanyang reklamo na lumampas si Diskaya sa halaga ng kontribusyon at expenditure na pinapayagan ng batas sa ilalim po ng Republic Act No. 7166. Nakasaad po sa batas na maliban sa kandidato sa pagkapangulo o pagka-vice-presidente, ang isang kandidato na may partidong politikal ay maari lamang gumastos ng 3 piso kada botanteng nakarehistro sa kanilang lungsod o munisipalidad. 5 piso naman po ang otorisadong halaga sa mga kandidatong walang political party. Ayon po kay Mayor Vico Soto, ayaw na sana niya magsampa ng reklamo. Pero nais niyang malaman ng lahat ng residente ng Pasig na dapat sundin ang batas. Si Mayor Vico, parang talaga ayaw na niyang lumabas ng piitan itong si Sara. Oo, parang di ba? Sige, sa flood control. Ngayon ayan. din, COMELEC offense naman. Okay, at ang oras, alas 8:42 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suki, si Miss Maria Antonia Bornas, ang Chief Science Research Specialist po mula sa PHIVOLCS DOST. Magandang umaga po, Miss Antonia, at welcome back sa ASPN po.
Good morning, Magandang ma'am. umaga po sa inyong lahat, ma'am, at sa inyo po mga tagapakinig. Okay, ma'am, ito po, kaya kami napatawag dahil po hihingi kami ng update, no? Medyo yung video po na nakita namin, maitim. Yung explosive eruption at saka ash emissions po na nangyari po kahapon ng alas 4:38, no? Sa Canlaon. Kayo na po magsabi kung ano po ang inaasahan po natin. Ano ba itong ibig sabihin? Sinyalis na ba ito? Kasi alert level 2 pa rin. Pero sinyalis na ho ba ito na iaakyat na po ang alert level dyan po sa Canlaon? Bali po yung nangyari po kahapon ng alas 4:39 nung hapon ay isa pong moderately explosive eruption. Marami na po tayong nararanasan na ganito na aktibidad mula sa Canlaon Volcano. Simula pa po ng pinakaunang pagputok noong June 3, 2024. No? At meron po tayong mga infrequent na mga moderately explosive eruption. Ito po ay kabilang o bahagi ng tinatawag mong long-term unrest ng bulkan papunta sa isang major eruption po ng Canlaon Volcano. No? So hindi pa po tayo nakakaranas ng ganitong uri ng unrest mula sa Canlaon Volcano. Oh. Kaya po hindi po natin masabi no, kung kailan po ito ika nga ay manganganak. Oo. Ngunit kung titignan po natin yung mga ibang bulkan sa ibang bahagi ng mundo na kapareho po ng ugali at ng klase ng bulkan, ay maaari po itong tumagal ng ilang taon o maaari na po itong tuluyang mauwi sa pagputok ng bulkan. Pero ang kalagayan po, matapos po kahapon, ng pagputok po kahapon at ng ash emission, ay bumalik na po ulit doon sa ika nga ay pre-eruption conditions ang bulkan, kung saan mababa po ang tala ng volcanic earthquakes. Meron na pong slight o mahinang pamamaga ang bulkan, pero ito po ay long term, no? Simula pa po noong 2022. At yung sulfur dioxide po, aalamin pa po natin, no? Kahapon po mababa po talaga yung sukat bago po pumutok ang bulkan. At ito po ang tinitingnan nating sanhi ng biglang pagputok dahil na naiipit po ang volcanic gas Sa loob. mula sa bulkan at ito po ay nagpopondo o nag-a-accumulate sa loob at nagdudulot po ng pagsabog. Ma'am, speaking of ash emissions po, no, dahil nga nabanggit nyo ngayon lang na hindi pa ito nararanasan natin mula sa bulkang Canlaon. Ano po ba yung mga, kumbaga, pangunahing panganib na dala po nitong ash emissions within the permanent danger zone and beyond the permanent danger zone? Kasi nakakaabot din po yata yung usok at abo. Okay po. So, ang pinaka-pangunahing panganib po sa lahat po ng vulkan, kasama po ng Canlaon Volcano, ay ang tinatawag po nating pyroclastic density currents or PDCs. No? Ito po yung mga mainit na magkahalong volcanic gas, abo at basag-basag na bato na nakikita po nating bumubulusok pababa po ng dalisdis ng bulkan. No? At ito po mga PDCs, pyroclastic density currents, ay meron po itong maaari po itong tumulak ng hanggang 14 na kilometro sa ibang bahagi po ng edifice ng Canlaon. Kaya po, kapag tayo po ay umapak ng alert level 4, ito na po yung meron na po tayong nare-record na nakitang pong malakas na pagsabog, ay medyo malawak po ang kinakailangan nating evacuation. Yung ashfall po, ito po ay mga abo na pinapadpad po ng hangin sa malalayong lugar. Meron po itong kaakibat na hazard, lalong-lalo na po sa kalusugan ng mga tao kung masyado pong chronic o paulit-ulit ang ashfall sa atin pong pamayanan. Tayo po ay maaaring maapektuhan ng ash dahil kung titingnan po natin sa ilalim ng microscope, ito po ay binubuo ng maliliit at matatalim na volcanic glass shards, no? At ito po ay maaaring makagasgas ng bugs. Meron din po itong kasamang mga volcanic gas particles at ito po ay maaaring makasama lalong-lalo na po sa ating mga vulnerable population katulad po ng mga elderly, senior po natin, ang mga sanggol, mga expecting mothers, at lalong-lalo na po sa may mga
sakit po sa baga at puso. Oo. So ma'am, ito no, sabi niyo nabanggit niyo pa no, parang nung June 2024 pa no, nagpapakita na ng aktibidad itong Kanlaon. Magdadalawang taon na. Usually po yung mga ganyan, gaano katagal po o hindi talaga nasasabi kung gaano katagal yung alert level, whether 2, 3 or 4 na mapanganib kasi marami pong in-evacuate, di ba? Yung 6-kilometer radius. Yung mga iniwan yung kanilang kabuhayan, yung kanilang tahanan, gaano katagal pa sila bago sila, mga taon-taon ba talaga umaabot yung ganito po? Katulad po ng sinabi natin, na tayo po ay naka-alert level po. Kaya sa ngayon po, ang naka-evacuate lang po permanently ay ang 4-kilometer radius permanent danger. So, dapat nga po ay walang nakatira dyan. Kaya nga eh. Meron lang po silang window hours na inaalaw po ang ating mga vegetable farmers na bumalik po sa kanilang mga farms. Ngayon, pag ito pong sa nakikita po natin, ang suliranin po kasi natin sa Canlaon Volcano, wala po tayong record at karanasan ng pagputok po nito ng malakas. Kaya po, lahat po ng ating mga kinakalap po na information at karanasan ngayon, ito po ay ating ginagamit na batayan para po sa ating mga recommendations at response measures. No? So, sa ganito pong moderately explosive eruption, nakita na po natin sa ating mga previous na pagputok na sufficient o tama na po yung 4-kilometer radius na permanent danger na prohibition. No? Kung magkakaroon po tayo ng biglang malaking anomalya matapos o kaakibat po ng pagputok, magtataas po tayo ng alerto. Pero sa ngayon po, yun na lang po ang ating pwedeng gawin. Yung talagang day-to-day, hour-to-hour na monitoring para po matansya kung ano po ang ginagawa po ng bulkan. Dahil wala nga po tayong blueprint. Ika nga, wala po tayong pattern that's na alam. interesting. So, ngayon lang pala po tayo nakakaranas. ngayon lang pala. Ngayon ko lang rin nalaman na ngayon lang pala nagkaroon po ng kumbaga sleeping giant. Ngayon lang siya nagising at gumagawa. Tama po yun. So, mga nagiging activity po kasi ng Canlaon Volcano for the past a century. Ito po ay kadamihan ay pawang mga phreatic or steam-driven eruptions lamang po. No? Wala pa po tayong major eruption na monitor po instrumentally. So wala po tayong batayan para yung behavior niya. Kasi wala pa siyang pilot data to, no? Pilot data para wala siyang hindi po katulad ng Mayon Volcano na madalas maya-maya po. Kaya medyo may idea na po tayo kung ano po ang behavior niya natin in terms of yung behavior niya, yung monitoring signals po niya na pwede po nating i-interpret. Pero ma'am, wala ba kayong, syempre sa buong mundo naman, hindi lang naman tayo ang may bulkan. Given that this is the first time nga po na magkaroon ng ganitong aktibidad ang Canlaon, wala po ba tayo kahit paano pagbabatayan na ganitong activity or behavior sa iba po nga mga bulkan naman sa mundo? Kasi of course, the data po na makakala po natin ngayon, definitely, makakatulong po yan sa pag-prepare ng mga LGU, ng gobyerno, kayo po, di ba, para po sa mga aktibidad ng bulkan. Wala po ba kayong, kumbaga, pwedeng pagbatayan? Given na ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagputok. No? Ma'am? Actually po, ang siyensya po ng volcanology is an international discipline. No? Kailangan po talaga na ang mga volcanologists, mga volcano observatories, ay nag-share or mamahagi po ng kanilang experience at datos sa kanila pong mga bulkan. So marami naman po, no, both through yung mga publications at sa ating pong mga international collaborations at mga scientific engagements po. No? Marami po yan, hindi naman po marami, pero meron po yan, no, mga bulkan na yun nga po ang ginagawa nating batayan para po masabi, halimbawa, na maaari pong tumagal ito, no? Ng ilang taon, meron po tayong mararanasan na ganitong uri ng activity na panaka pong volcanic, moderately explosive volcanic eruption. And then, saka na nga po mauuwi doon sa major eruption na hindi pa po natin alam kung ano po ang magiging ugali. No? Pero marami po tayong pwedeng ginagamit na batayan. In fact, yung mga interpretation po natin ng ating mga datos, which are mainly signals, no, na indirect na ginagamit pag-diagnose
ng tip of the volcano sa ilalim po nito kasi hindi naman po natin nakikita yung magma. No? Yeah. Lahat po yan ay nakabatay po sa mga experience at sa science na establish po ng Worldwide Volcanological Community. So We're you not mean to blind. say, ma'am, parang pag ang kuha ko sa inyo, each volcano has its own unique features. It's not a template. Hindi ibig sabihin na bulkan ka, ganito parate ang iyong magiging reaction. So, iba-iba pa rin Tama ang... po yan, no? Kahit na po sa isang bulkan, halimbawa po ang Mayon Volcano, paiba-iba po ang ugali nito, no? Kahit sa isang volcano. Minsan puputok po ito ng marami pong senyales, pero katulad po na nangyari ng 2023 at ng ngayon po, yung ongoing eruption ng Mayon, puputok po ito ng wala pong precursory activity. Ganyan So, pala. paiba-iba rin po ang ugali when the one volcano po. Ay, di ba parang, in di ba one si ma'am, volcano, kanina ano pa pong niya paiba-iba? pinag-uusapan yung vulkan na parang tao. Yung panganganak, Oo. yung ugali. So kahit na iba-iba magkapatid, pala, di ba? magkapatid, iba-iba pa rin ang iba-iba mga ugali. iba-iba ang ugali, iba-iba ang pagkasutil nila. Oo. Ibang temperament nila, Oo, no? iba yung temperament. Yung mga iba, sleeping giant. Yung mga iba naman, yung gusto ipakita kagad yung galit niya. Pero alam mo ba, minsan, di ba may kasabihan nga tayo, mahirap pag ang Kinikim-kim. At ang kulo nasa loob. Sa loob, oo. Dahil pag sumabog yan, kaboom! Kaboom. Tama po. Oo. Sige po. Apo. Maraming salamat po, Miss Antonia. Thank you very much. Very interesting po ang sinishare nyo sa amin. At sana, medyo humupa-hupa po para po sa kaligtasan rin po ng ating mga kababayan po dyan sa Negros. Maraming salamat po, Marie Antonio Maraming Borras. salamat po. Ingat po tayo. Ingat po talaga tayo you, lahat. ma'am. Thank you po. Siya po ang Chief Science Research Specialist mula po sa FIVOX DOST. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo po ang handog para sa inyo. Ang King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 million na papasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo po. Worth 1 million po in cash prizes ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 8:55 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, kaya makakausap naman po natin ang kalihim mismo po ng DOST. Walang iba kundi si Secretary Renato Solidum Jr. para pag-usapan itong asin. Ayan, yun ang paggagawa ng asin dito po sa Pangasinan. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salong SPN. Oras! Alas 8:58 na po ng umaga. At syempre, may maganda akong balita para sa inyong lahat. Ngayon, ang love, kahit pumalayo, nakararating. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23% or 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 8:58 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang kalihim po ng Department of Science and Technology, si Secretary Renato Solidum Jr. Magandang umaga po, Sec, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga at salamat po sa pag-iimbita sa akin na makapanayam ka. Naku, syempre, Sec, gusto namin kayong makausap dahil kailangan nyo ibida po itong ASIN, which stands for Accelerating Salt Research and Innovation na kabubukas lang po nung Martes sa Pangasinan State University. Kayo na po magkwento, paano po ito nalikha, ano po ang nais nyo pong gampanin po itong pagbukas ng ASIN at ano ba yung kasalukuyang estado ng ating bansa pagdating po sa ASIN? Opo, ang Department of Science and Technology ay nag-establish, nagtatalaga ng tinatawag naming NEETs
centers in the region, or NICER, Center for Research and Development, kung saan pumipili kami ng isang universidad, pwedeng state university or higher education institution, na magpakadalubhasa sa isang tema na kinakailangan ng ating bansa, and in particular sa rehiyon kung saan nandoon ang universidad. At isa nga dito ay nag-establish tayo ng research center patungkol sa asin, sa kadahilan ng ang asin ay napakahalaga sa lahat, sa buhay ng tao, sa halaman tulad ng niyog, at ganoon din sa mga hayop. Kaya lang, kahit tayo ay isang archipelagic country, ay we import 93% ng ating pangangailangan sa asin. Grabe, At nakakalungkot. maganda na rin, maganda na rin na meron tayong Philippine Revitalization ng Salt Industry Act. At ito ay tulong natin upang maibsan ang pangangailangan ng asin. Dahil nga po, unang-una, nababawasan ang mga lugar kung saan ginagamit ito sa asin. Pangalawa, yung klima ay nagbabago, maulan. Pag sobrang ulan, kadalasan po ang pag-aasin ay ibinibilad lang sa araw sa mga salt beds. At pangatlo, maka-introduce tayo ng mga makabagong teknolohiya. Meron naman po tayong tinutulong sa mga salt farmers, pero yung aspeto ng pag-aasin, pag-tag-ulan, ay sa pamagitan po ng pagluluto o paggamit ng pugon upang ma-evaporate ang tubig at gumawa ng asin. Kaya dito po sa Salt Center natin, may 4 na component po yan. Ang isa ay imapa, kung alin ang tubig na pinakamaasin along offshore ng coast ng Luzon, no, ang western side ng Pilipinas, para yun po ang sisipsipin na mga salt farmers para mas mabilis na magpa-evaporate tayo ng asin, no? Kasi mas maasin, mas maganda ang pinagmumulan ng ating salt industry. Pangalawa, titingnan din kung ang mga salt beds ay may lumalabas na spring, baka naman nadadalyot yung tubig. So, yan po yung mga pagmamapa. Pangatlo, ay ito ang pagtayo ng Salt Center dyan sa Pangasinan State University sa Binmali Campus upang makagawa tayo ng mas mabilis na pamamaraan para ma-improve yung quality ng asin. Alam niyo po na maraming impurities na sa dagat kasama na ang microplastic. Kaya dapat tanggalin yan. And mapabilis ang production ng asin, lalong-lalo na kung tagulan. So, gumagamit po tayo ng iba-ibang filtration system at magkakaroon po ng crystallization o pagluto ng asin sa iba't ibang pamamaraan. Okay, so Sec, yung pang-apat po. Yung pang-apat, ito po yung tulong naman natin sa mga mag-aasin na gumagawa ng artisanal salt. Artisanal, gourmet salt. So, ang nakita natin, kailangan palaguin ang kanilang produksyon. At pangalawa, again, merong microplastic tayo nakikita sa mga produkto nila. So, kailangan din maturuan sila. As a matter of fact, it's 36,289 kilometers of coastline. Bakit po ngayon lang nagkaroon tayo ng asin na institute nga? At ano po, bakit po tayo nag-i-import ng 93% ng asin? Ano po ba yung naging problema over the past years na hopefully with your project po this time ay matugunan po? Was it, aside po from the weather disturbances as you mentioned, is it po economics, Well, technology, siyempre, bureaucracy? Opo. Ano po yung napinto Pagbabago ng nyo? klima, Bukod po talagang doon. pagbabago ng klima at kulang tayo sa technology, maliban doon sa traditional kasing pag-asin ay gumagamit ng malalawak na salt beds. Kumukonti na yung salt Land. beds natin. Opo. Kailangan. Okay. So, kailangan na natin ng bagong technology. At sa pamamagitan ng bagong technology, syempre, kailangan din natin
diyan yung yung energy, least energy Oo, na gagamitin para sa pagluto sa asin o pag-crystallize. Kasi yung old style, binibilad sa araw no? Diba Pero sabi nyo nga, napag-usapan natin, oo. Pero ito Sec, no? Sabi nyo nga, 93% po ini-import po natin. Ito ngayon, sa pagtatayo po nitong asin, itong research ninyo, institute, how do you plan to balance now the scale? Hopefully, pag madami po ito, ma-duplicate or mas maging very successful, babalik ho ba sa panahon na magiging hindi na po natin kailangan mag-angkat? Or lang po ito, parang maliit lang po, no? Kailangan po, it will take years pa before we become self-sufficient again. Okay. Sa ating roadmap na pinapangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fishery and Aquatic Resources, ang target talaga by 2040 na maging self-sufficient tayo. Ayun, okay. Pero ito rin, siyempre makabagong teknolohiya to. Parang imbes na salt farms ang makikita mo, planta na. Wow. Parang may mga filtration system, makina at nagluluto. Oo. So isang malaking building o maraming building na gumagawa ng asin, hindi na sa traditional na pamamaraan. Oo. I was going to ask also, Secretary, yung quality po ng asin po natin. Kasi syempre po, di ba ngayon pag pumunta ka sa grocery, maraming klaseng artisanal salt nga eh. Yung napansin ko lang, pagdating po dito sa Pilipinas, hindi ko nga alam kung local yun o imported. Maalat talaga, you just literally need just a pinch of salt. Pero po, paano po yung control po, yung quality ng ating asin? Masasabi ho ba natin na dekalidad, lalo na yung ginagamit na pang araw-araw po sa pagluluto? Tama naman po yun. Meron namang grading system ang mga asin natin. Okay. Iba kasi yung mga ibang salt na maraming moisture, usually sa mga patabayan, sa mga niyog. Kailangan kasi ng niyog ng chlorine, yung chlorine doon sa asin kasi sodium chloride ang formula para ma-regulate nila ang tubig. Kasi siyempre, pag tag-init, kailangan mong may tubig na ginagamit din ng mga halaman. So kailangan po yun, no? So may grading system at yun nga, nakikita natin na kapag quality, dapat walang impurity. Dapat ma-check natin na walang mga impurity. Kaya doon sa research center, marami po tayong mga machine na ginagamit upang i-test yung quality, makita kung may microplastic. Para man yung process ng filtering and separating yung ibang mga impurities, mas maganda, masigurado natin na clean na siya. Okay. Sec, ngayon pa lang, di ba, exciting Oo na dahil nga finally, no? At saka at least naklaro po ni Sec na hindi porket mahaba yung coastline natin, automatic na yan na magiging producer tayo ng asin. Pero with this hub po that you created po, sir, and your department, ayan, maganda po yung future. Can you tell us more po? Ano po talaga yung long-term plans aside from being self-sufficient by the year 2040? Nasa ano rin po ba, disenyo ng ating programa din po ba na baka makapag-export na rin po tayo ng asin? Tama po yun. Nasa gano'n na pong mga trajectory tayo. Pero siyempre, unahin natin yung pangangailangan sa Pilipinas. Pero ang kailangan talaga dyan ay magkaroon ng investment sa pag-asin, lalong-lalo na doon sa pagpapababa ng kuryente kasi energy ang kailangan mo dyan. Pangpainit. So ang isang idea naman, kahit hindi naman dahil may asin center tayo ay sila lang ang mag-iisip patungkol sa asin. Ang iba-iba nating opisina sa DOST, may kanya-kanya ding mga experiment. At meron din akong proyekto with an inventor kasama ang ibang mga ahensya ng DOST na mag-develop ng isang system na mas magagamit yung araw, no, solar. Hindi lang yung convection ng init ng araw, pati induction. That imbes na pugon na di kahoy o biomass, parang induction oven na rin ang gagamitin. Pero sir, ito lang tanong ko din, dahil nga po patuloy po yung paglago po ng ating asin industry sa tulong po ninyo. Naman po kayo, you have collaborations man po with the small scale na salt producers po natin. Kasi nakakatakot din, baka May tsipwera sila. Ano po mangyayari sa kabuhayan nila? Ano pong plano naman po ng DOST with them? Tinanong yun sa akin ng mga media present during the launch. Sabi ko, hindi naman sila maaalis kasi kulang pa nga. 7% pa lang ang ating na-produce. Yes, sir. But hindi sila maaalis.
Are they gonna have access po at the same time? Halimbawa, Yes. also, aside from the Technology. existing Technology. ones, halimbawa po, gusto ko rin magnegosyo, okay tong asin na to, no? Magkakaroon din po Yes. kami ng access sa training, sa technology. Ano po yung long-term plans naman po Yes. natin? Ang estilo po kasi ng DOST, kapag nakapag-develop po tayo ng mga technology, lalo na for public good, either i-public good dyan, libre, or magla-license tayo ng mga gustong gumamit ng technology. No? So, importante talaga yung role ng private sector kasi yung puhunan magagaling sa kanila. Kasi to scale up. Ang R&D center is to produce the prototype and pre-commercialization operation to scale up operation para makapag-produce tayo ng sufficient volume. Malakihang mga makina yan. And Economies of siyempre, scale. kailangan din ng investment. Oo. So, Secretary, in terms of price points, sabi nga namin kanina ni Ricky, dati po, nung mga 70s, masagana 99, tayo nagpapa-export ng bigas. Asin, I think we were also self-sufficient. Yung sa presyuhan po, hindi naman po tayo nagkakaproblema mag-import ng asin. At magkano ho na ba ang nakikita nyo dapat ang makatwiran na bilihan po ng asin? Sa ngayon, mas mura pang mag-import. Mas mura. Ayun na nga. Kaya maraming importation. So, Kanino doon po sa tayo nag-i-import? technology, Sorry. Papa? Kanino po tayo nag-i-import ng ating asin? marami tayo sa Australia. Australia, Wow, okay. talagang ang ganda ng coastline ng Australia. Go ahead. Pero ang balak ko, ang suggestion nga namin, for every processing and the product produced, kailangan i-valorize yung bigyan ng value yung process, mga steps, and cost of production. At ang target talaga ay mapababa ang cost of production para price competitive. So sa ngayon, yun po yung gagawin ng Salt Center. Okay. May follow-up question, Secretary. Curious ako, bakit Pangasinan? Dahil po flatland po dyan at mainit. Kung iduduplicate po itong asin, itong research center, ideally ba dapat sa mga maiinit na lugar para po mas conducive sa tatanim ng asin, sa paggawa ng asin? Well, alam mo, ang pangalan ng Pangasinan ay Pang-asinan talaga yan. Oo. Pang-asinan. Okay. And Kaya nararapat. talagang number one producer sila dati. Ngayon, talo sila ng Mindoro Occidental. No? Marami na rin doon ngayon. Oo. So, sila lang naman ang pinili natin, but an R&D center, ang usapan namin with the university, is yung magpakadalubhasa ka dyan, pero you will serve the whole country. So kung ano man yung mga ginagawa dyan, for example, merong agreement na pinirmahan ang Pangasinan State University with an inventor na partner din ng DOST from Cebu. Nagagamit ng technology, itetest yung idea ko para makapag-produce ng asin, magluto ng asin sa ibang pamamaraan na mas cost-effective. Siguro ako lang po, Sec, na very curious din ako kasi yung bigas po natin, nagawa ng paraan din, na magkaroon siya ng, ito talaga, Philippine rice, di ba? Na actually, award-winning nga po yung ating bigas. Ito po ba, ano po yung magiging personalidad ng asin na pag-aaralan po natin dyan sa ating Asin Research Hub? Or ano po yung, kumbaga, what will make our asin talagang trademark po yan, Pinoy na asin? Okay. Sa artisanal salt tayo magkakaroon ng trademark kasi Ayun, sa yun po yung artisanal. i-improve natin. Pero yung mga industrial salt, palagay ko, pare-pareho lang din naman yan. No? Na asin. But sa artisanal salt, meron pong pagkakaiba talaga. Yeah. Kaya yung mga asin tibuok, no? Iba-ibang tawag sa mga asin. Actually, nagpakita din tayo ng hindi lang processing ng salt doon sa center, pati rin yung iba-ibang klaseng artisanal salt. So parang educational din na bumisita doon sa Asin Center. Parang ang sarap yata, Jovi, gusto ko magpunta dyan. Pink salt, Ay, di ba? May mga pink salt, may Himalayan mga blue salt, Himalayan, may black salt. Secretary, before I let you go, my last question, you'll have to come back. I got very excited dito, sinabi yung NICER, mga niche centers. Aside from salt and bigas po, ano pang mga nasa marami pipe? kami. Oo nga, ano pwede pa Okay. ipabido nyo? Okay. Okay po. Sa Pampanga, meron tayong Tamarin Center. Sa Isabela, meron tayong Tamarin. Smart Water Infrastructure Management. Oh. Sa MMSU, may Garlic Center. Garlic? Meron tayong Coastal
garlic. Sikat sa black garlic yon. Meron tayong Coastal Engineering Research Center. Sa South naman, iba-iba. Meron tayong parang Internet of Things or AI. Iba-iba po ang may bamboo center tayo. So, in fact, yun po ay tulong natin sa mga universities. Pero kami, may mga centers din kaming DOST talagang nangunguna, like yung Advanced Manufacturing Center, yung makakita kayo ng iba't ibang klase ng 3D printer. And then sa February 26, ilo-launch namin yung National AI Center for Research and Innovation. Yan, ako, babalik po kayo, Secretary. Very interesting itong National AI Center. Kasi nga, kanina, pinakita po namin sa China po, mga humanoids yun na po, sumasayaw na po. Kakayanin kaya natin mag-inventa na rin ng ganon. Ano, Sec? Ang uunahin natin na hindi yung sumasayaw, kundi yung nagtatrabaho. Ano po unahin natin? Nagtatanim. Ano uunahin po natin? Mga government officials, palitan na yan lahat ng humanoids. Actually, ongoing naman po yan. Hindi tayo talaga? magsisimula sa scraps. Since 2017 kami nagkakaroon ng research sa artificial intelligence. Ang plano po namin ay i-engage ang mga MSME para matulungan sila kung paano makakagamit ng artificial intelligence, robotics, automation, and other smart technologies. Talagang yung departamento po ni Sec talaga invento. You're the future po. Kayo po ang future ng hindi lang ng Pilipinas, ng mundo. So sana po talaga magkaroon kayo ng support from the private sector. Meron po kaming Three Horizon Science, Technology, Innovation, Economic Strategy for Economic Development. So meron po yan kaming programa na, of course, in partnership with other departments, but using latest technology to improve productivity ng MSME, to generate new enterprises that can be globally competitive, correct. and build the industries of the future. Ayun, kailangan talaga, nagle-level up na talaga. Mahirap talaga maging manual, We have to use already, embrace artificial intelligence for cost efficiency. Nako, maraming salamat po, Secretary Solidum. Magbabalik po ulit kayo to share whatever good news po you can share this time. We all need the good news we can get talaga. Yes, ito. Maraming salamat po, Sec. Thank you, Sec. Happy Maraming weekend salamat din. po. Ayan po si Secretary Renato Solidum mula po sa Department of Science and Technology. At ang oras, alas 9:17 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako mga mister, mga misis, makinig po kayo. Makakusap po natin si Professor Rose Fausto. Siya po isang behavioral economist. Tungkol nga dito sa pag-iimpok. Dapat ba sabihin mo sa iyong esposo lahat ng kinikita mo, lahat ng tinatabi mo, o dapat meron kang palihim na itinatabi? Ayan pong pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:19 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl, take it away. Ang ating pong balita ngayon, nagbabala na nga ang Armed Forces of the Philippines or AFP ukol sa pagpapaigting ng China sa mga cyber attacks nito laban sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyong geopolitical. Ayon kay AFP Cyber Command Chief Brigadier General Joey Fontiveros, patuloy na humaharap ang Pilipinas sa walang lubay na mga cyber attack kaugnay ng nagpapatuloy na alitan sa teritoryo sa the West Philippine Sea o WPS. Ipinaliwanag ni Fontiveros na ang mga lalong tumitinding banta na ito ay nagdudulot ng mas malawak na pandaigdigan risk profile kung saan ang misinformation, disinformation, and cyber insecurity ay kabilang sa mga nangungunang pangmaiklian at pangmatagalang alalahanin. Kabilang anya sa mga high-risk sectors ang public administration, educational services, and finance and insurance sector. Kabilang po sa mga karaniwang taktika ang ransomware, phishing, and access sales. Ayon sa mga otoridad, tumaas ng 37% ang mga online threats and 200% naman ang mga insidente ng phishing. Sinabi ni Fontiveros na nakatukoy ang Pilipinas ng mga tangkang pagpasok ng mga dayuhan sa intelligence data, bagamat wala pang nakukumpirmang malalaking paglabag.
Samantala, ayon po sa Philippine Coast Guard, sa pamamagitan ng kanilang spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, mas mahirap kontrahin ang mga pahayag ng ilang mambabatas laban sa paninindigan ng pamahalaan sa mga isyong pandagat dahil sa kanilang impluensya sa kanilang mga tagasunod at sa mga botante. Naniniwala naman si Tariela na mas mulat na ngayon ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa WPS kumpara noong nakalipas na 2 taon. At para sa ating world news, inaresto po ang dating British Prince na si Andrew Mountbatten Windsor dahil po sa hinalang nakagawa ito ng misconduct in public office o maling asal habang nasa pampublikong opisina. Ayon po sa Thames Valley Police, sinusuri nila ang mga ulat na nagpadala si Mountbatten Windsor ng mga confidential trade report sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein noong 2010. Si Mountbatten Windsor ang Special Envoy for International Trade ng Britain noong mga panahong iyon. Nagmula po ang mga ulat tungkol dito sa mga sulat sa pagitan po ng dating prinsipe at ni Epstein na isinapubliko ng US Justice Department kamakailan. Dati na pong itinanggi ni Mountbatten Windsor na may ginawa siyang mali kaugnay ng pagkakaibigan nila ni Epstein. Matapos po ang pag-aresto sa kanyang kapatid, sinabi naman po ni King Charles III na makikipagtulungan siya sa investigasyon. Dapat anyang umiral ang batas sa pag-iimbestiga dito. Grabe yun, no? Ano kaya mga pinadala niyang mga trade secret, confidential confidential? pa. So siguro, kung mapatunayan yan, syempre baka kumita ng maraming pera si Epstein or pakapati siya. Insider trading, kumbaga. no? Na Diba? kaya talagang hindi lang po yan tungkol sa isang sex offender na Oo. files. Yes. Mas malalim pa nga talaga. Malalim, Napakalalim niya na talagang dami na talagang mga pag-aaral na ginagawa dyan. Maraming Oo. conspiracy theories. Theories. Pero dapat maging ano din tayo, masuri din tayo. Oo. Hindi lahat na porket sinabi, ay paniniwalaan mo. Yeah. Kaya yan, alam ba, Patty, nung pumuputok itong balita to nung weekend, Epstein? Oo, yung itong kay Epstein Prince files, Anne, oo. kasi yung kanilang Attorney General na babae, humarap sa kongreso nila. Oo. It made me somehow appreciate na rin, kahit ganito grabe ang problema natin sa Pilipinas, may mas malala pa rin na mga problema doon because they're talking about child Abuse. human trafficking, Human abuse, trafficking. and Oo. these are from people in the higher ups para itong nga si Prinsipe na to, no? Yes, correct. Oo, imagine Prince siya, di ba? Tsaka yung talagang it's a web, di Web ba? So talaga, now that you oo. realize, parang yung pagka-sex offender niya, superficial Wala lang yan. yun. It was just, Oo. I think, Oo. to me, I think, it was just a front. Front lang, Di ba? oo. Yun ang ginamit niyang pain, yun ang kinarot stick niya. Oh, ito, Alam ang ba- gaganda nito mga babaeng to, pero kapalit. Interesting that you say that Oo. because ito nga, hindi lang siya umikot daw sa kanya mga sex offenses, Oo. human trafficking, child trafficking. Kumbaga, problem solver pala siya ng malalaki mga tao sa mundo. Oo. So they used his contacts. Kumbaga, oo. meron siyang mga, kaya nagkaroon ng Epstein files, supposedly, pang-blackmail niya. Correct. Oo, ayun. So yan po, Ang lalim. So ako lang, bilang isang Pilipino, alam ko napakalubok na tayo talaga sa mga problema Oo. natin dito. Pero kung titingnan natin, kahit parang na-appreciate ko maging Pilipino pa rin. Kasi at least yung Pilipino Oh, pa rin. hindi. Ako hindi. Parang the grass is always greener on the other side. Hindi. Talaga, ba? kailangan i-solve rin natin. Malaki Siyempre, rin yun, kailangan din. Pero ito, at least hindi tayo kumakain daw supposedly. No. Kasama yun ng mga Epstein Naku, files. yan, mga Kasama sa Epstein files. conspiracy theories. Well, it was in the FBI files already. okay. So anyway, ayan po yung, kaya ako, mahal ko pa rin ang Pilipinas. Of course. So, dapat Maski na mahirap kang mahalin Pilipinas. Mahirap siyang mahalin, pero kaya, masabi nga ni Brigadier, sabi nga ni Jay Tariela, no? Mas mulat na ngayon mga Pilipino. So gamitin po natin yan sa ating pagmamahal sa ating bansa. Samantala ito, pag-usapan po natin yung Asin Hub dyan sa Pangasinan. Ito po medyo malungkot naman, hindi medyo talaga napakalungkot po na balita. Pasintabi po sa mga kumakain dahil po nakaharap ngayon dyan sa may Pangasinan sa kasong infanticide ang isang lady guard. Dyan nga sa Pangasinan. Ito po ay matapos madiskubre na inilibing niya ng buhay ang kanyang kasisilang pa lamang na sanggol sa isang maisan sa Bayambang noong umaga ng Martes, February 17. Nadiskubre ang sinapit ng sanggol matapos mapansin na may-ari ng maisan ang mga patak ng dugo sa kanyang lugar. Kalaunan, nakita ng kanyang mga trabahador ang pinaglibingan sa sanggol at kaagad nila itong hinukay. Nakuha pa nila ang bata na naghihingalo, Pati, at nakasilid sa itim na trash bag. Dinala po ang sanggol sa ospital pero hindi na ito naisalba. Kaagad na naaresto ang 30 taong gulang na lady guard. Bakit di pinangalanan yung lady guard na yan?
Si Lady Guard. Lady Guard, Oh, grabe. ito na ating showbiz pasilip ngayong Friday. Kahit po pinuri ni Josh Groban na napakakilalang singer talaga yan sa buong mundo. Si Regine Velasquez po inaatake pa rin daw ng stage anxiety. Hindi maikakaila ang husay at world-class na talent ng Asia Songbird na si Regine Velasquez. Kamakailan lamang po ay pinuri ni Josh Groban ang husay ni Regine sa pagkanta noon ng duet sila sa concert nito sa Maynila. Gayunpaman, ibinahagi po ng OPM icon na sa likod po ng matitinding birit at standing ovation ay may kaba at pag-alala pa rin siya nararamdaman bago at habang kumakanta. Ayon pa kay Regine, hindi nawawala ang pressure sa tuwing may performance, lalo't na't mataas ang expectations ng publiko sa kanya bilang isa sa pinakamahusay na mga awit sa bansa. Aminado siyang minsan ay inatake pa rin siya ng anxiety pero ginagawa niya ito inspirasyon upang mas mapagbutihin pa ang kanyang performance. Sa kabila nito, patuloy pa rin po ang paghanga ng mga fans at kapwa-artista sa kanyang dedikasyon at talento. Alam mo, mga Pilipino talaga magagaling kumanta. Super. Talaga marami tayong pwedeng ipagyabang. Mga Lea Salonga, Regine Velasquez, Sara Geronimo, Yen Constantino. Pati Daza. Ay nako, Sharon Glee Cuneta. Club ng St. Paul. Sige na nga. Okay, ito, ibida mo na. Ay, sige, bibida ko na ba ito? Ito, ginanap po noong February 13 to 15 sa New Clark City, Tarlac ha. Hindi Oo, yan sa... Pampanga. Oo, huwag kayo magpabudol kay Jovi na sa Clark lang kayo pupunta. Sa Tarlac po, sa may kapas yan. Ang 26 Philippine Hot Air Balloon para malaman nyo kung anong na-miss out nyo. Aba, Pat P, Oh, panoorin mo to. I will watch. I like that. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw sa New Clark City sa Capas Tarlac, abala na ang mga kalakok at organizers sa paghahanda para sa ika-26 na Philippine International Hot Air Balloon. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, dumating ang mga piloto mula sa United Kingdom, United States, Belgium, the Netherlands, Macedonia, Switzerland, Germany at Brazil. Dala ang kanilang karanasan at pagmamahal sa paglipad. Kabilang dito ang piloto na si Pete Bish ng UK. Isang veteranong piloto na ginawang misyon ang pagpapalipad ng hot air balloon sa iba't ibang bansa. Yes, I fly all around the world, 44 countries, and Philippines, as I say, I came to in '91. I've been 20 times to virtually all the fiestas. It's a great place for flying. People are friendly. We like coming back. Dahan-dahang napupuno ng mainit na hangin ang mga higanteng lobo at dito kitang-kita na ang pananabik ng bawat manonood. Hanggang sa dumating na ang sandali na nabuo ang makukulay, kaakit-akit na higanteng lobo. May temang A Weekend of Everything That Flies. Tampok po rito ang 22 espesyal at iba't ibang hugis na mga hot air balloons at pinakamarami sa kasaysayan sa hot air balloon sa Pilipinas. Ngunit hindi lang hot air balloon ang bumida sa pagdiriwang. Pinahangaan din ang mga manonood ng mga exhibition ng skydivers, paragliders at paramotors. Mayroon ding mga demonstrations ng radio-controlled aircrafts, drones at combat flying na talagang nagpa-wow sa mga dumalo. Hindi rin nagpahuli ang bird show na kinaaliwan naman ng mga pamilya at ng mga bata. Mayroon ding drone soccer na pinakabagong esports sa bansa. Umarangkada rin ang iba't ibang racing cars sa car show, kasama ang drag racing exhibition na nagbigay ng dagdag adrenaline sa event. At nang sumapit na ang dapit hapon, mas lalong nagnining ang gabi dala ng hot air balloon glow kasabay ng tugtog na musika at hiyawan ng mga tao. Every year, we always face new challenges, whether it's shipping or different location or the different participants, and we try to always add more events. Regardless of financials, we always consider the Balloon Fiesta a successful event. There are times that my dad finds people or
meet people, and they say that they were inspired by the Balloon Fiesta to become an aviator, a mechanic, an engineer, a flight attendant. No matter what they are, as long as they're connected to aviation, it's always a successful. It'll always be worth it as long as someone is enjoying it. Sa kabila ng mga hamon taon-taon para sa organizers, lagi nilang itinuturing na tagumpay ang pagdiriwang. Dahil sa huli, ang bawat pag-angat ng hot air balloon ay hindi lamang paglipad sa himpapawid, kung hindi pag-angat din ng mga pangarap. Nakita mo ako doon, Pati. Nakakatuwa. Nandun ako yung sa may balon-balon talaga. Yes, Yan, ang ganda. Ang colorful, no? Colorful. So Oo. yung aking kaibigan doon, gusto nga niya mag-visit rin sa akin Oh, dito. sana pinabisita mo. One of the very few female pilots. Pilots. Dominated po kasi yan ng mga lalaki. Oo. So galing siya sa Amerika, si Cheryl. Hi, Cheryl. Pero ngayon, pabalik na sila, nagburakay sila pagkatapos. Oh, I hope Ayan. they enjoyed their stay Yan, here. sana Pero nga I po. love that. Talagang once in a lifetime experience ang sumakay sa hot air balloon. Tapos, That was invited in my tayo sa bucket Turkey. list. Oh, sa Turkey. So, I did. That's where I did my hot air balloon in Ako Cappadocia. nilipid ako sa Cappadocia with my pilot Children. friends. Nakakatuwa Oo. talaga na makita ang hot air balloon. Kaya Correct. kung na-miss nyo po ngayon taon, ako Oo. sana makapunta kayo sa susunod na taon. Ayan. At ang oras, alas 9:32 na po ng umaga. Tatanggap tayo ng balita. Ang Philippine Coast Guard nagbabala sa publiko laban sa mga individual na nagpapakilalang konektado sa ahensya. Alamin natin po ang buong detalye mula sa ating Sunshine Boy na ngayon ko lang nakita after a long, long time. Walang iba kung hindi si Erlo Bringas. Erlo! Magandang umaga, Patty and Ricky, and long time no see and hear. Nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG laban sa mga individual na nagpapakilala pa rin kabilang sa kanilang organisasyon. Ayon sa PCG, wala silang binigyang autorisasyon sa sinumang private na tao o third party na makipag-ugnayan, makipag-negosasyon o humingi ng pabor sa ngalan na rin ng Office of the Commandant. Binigyan din ng ahensya na ang mga transaksyon nila ay dapat duman lang sa mga tinakdang formal na proseso at legitimate na tauhan ng PCG para maiwasan ang irregularidad. Hinimok din ng publiko na maging mapagmatsyag at patuloy na i-report ang anumang kahina-hina ng aktibidad sa mga opisyal ng channel o opisyal na channel ng PCG o pinakamalapit na Coast Guard unit. Maaari din silang kontakin sa kanilang Philippine Coast Guard social media account upang sa ganun ay mabawasan o matigil yung mga ganitong modus na ginagawa ng ilan na nagpapakilalang taga-PCG. Yan mo na ang latest, balik sa inyo. Okay, maraming salamat, Sunshine Erlo. Ingat ka dyan. At ang oras, alas 9:34 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya via Zoom si Miss Rose Fres Fausto, ang ating behavioral economist. Magandang umaga po, Miss Rose. Welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning! Ayan, Miss Rose, very interesting po ang aming topic ngayon para sa inyo. Kasi nga, gusto naming malaman kung tama ba, mali, ano ba ang kadalasan, what is the norm, no? Pagdating po sa savings ng mag-asawa, tama ba na dapat may full disclosure? Dapat bang medyo quiet ka at may tinatabi ka sa savings mo? What is the norm, based no, sa Filipino culture, ano ba ang tama pagdating po sa ating savings? Kasi kung sasabihin natin, kung tatanungin natin ano ba ang tama, medyo ikukumpara natin to sa batas, di ba? If you got married on or after August 3, 1988, your marriage is governed under the absolute community of property. Okay. Ibig sabihin, mas mabagsik pa ito kaysa doon sa conjugal law. Oh. Kasi so bigyan natin ng konting background ng ating mga manonood. Yung conjugal law, whatever you owned prior to your marriage was still yours. Okay. Only the fruits of those assets. Halimbawa, meron kang rental property. Yung rent nun, mapupunta na dun sa pag-aari yung dalawang mag-asawa. Pero yung mga minana mo, sa'yo pa rin. But, sabi ko nga, August 3, 1988, or after, community na talaga. So kahit lahat ng mga minana mo sa kanununuhan mo, pasok na kagad yan doon sa pool of assets
owned by you and your spouse unless you sign a prenuptial agreement prior to getting married. Wow, kailangan may prenup. Ito, pag-usapan lang natin yung daily lang, no? Daily savings, daily na kinikita. Kasi this one, more or less, I guess this is more for property, no? And then pag may namatay or magkahiwalay, din doon, no? Magkakaroon po ng, kumbaga, yung law talaga papasok. Pero yung pangkaraniwan, yung kinikita mo araw-araw, buwan-buwan, ano ba ang dapat? Paano ba dapat natin hinahandle yon? Okay, so kaya ko sinabi yon as the background. Kasi di ba, kung community of property na nga, ibig sabihin, lahat ng pag-aari nyo, pag-aari nyong dalawa. Dapat start pa lang. And each party has a right to know. Di ba? Okay. Di ba parang may Yes. karapatan ka ng malaman. At pumapasok dyan yung sinasabi nating financial infidelity pag nag-umpisa na yung mga pa-secret-secret. Wow, ang sakit, agod, financial infidelity. Unfaithful ka na kaagad. Oo, di ba? Oo. Okay. Di ba? Oo. So ako naman po, yes, Prof? You have more? Okay. Sige, Prof, go ahead. yes. Okay. Kung halimbawa po ang isang spouse ay sadya pong nagtago nga o naglihim ng kanyang assets, for example, especially if it's big, halimbawa, like what you said, meron ka pinapaupahan, yung kita mo doon sa upa, etc. Is it, from a legal standpoint po ba, is this considered fraud? Magpa-fall po ba siya under financial violence? Kumbaga, pwede siya i-file under VAUSI? Ay, alam mo, hindi kasi ako lawyer, kaya hindi ko na alam kung pwede siya sampahan ng kaso. But if you're going to look at the moral foundation of the law, parang may unfaithfulness na doon. Infidelity kasi is unfaithfulness. At mas matindi kung gamitin natin yung Tagalog, no? Pagtataksil ito eh. Pag nagsikreto ka tungkol sa mga kaperahan nyo, tungkol doon sa bagay na dapat pag-aarin yung dalawa at dapat full disclosure para between the two of you, may nagagawa ng hindi tama doon. Now, with regard to pwede ba tong ihabla, I am not very sure of that. So we can just concentrate muna on ano ba yung tama, So give that na pag-aari nyo itong dalawa, dapat meron kayong full disclosure. Now, kasi sinasabi nga to each his own, pwede nyo naman pag-usapan eh. Kasi ang hirap naman nung lahat na lang ng galaw mong pinansyal, papaalam mo kay honey, di ba? Hindi naman medyo okay yon. So, siguro, basta nagkakaintindihan kayo, ito yung ating mga assets, ito yung ating mga funds. Now, the way we would now disburse, the way we'd spend on a personal level, pero siguro mas maganda na may kanya-kanya. Kumbaga, hindi naman lahat ng gastos, may board approval para kailangan. Diba? So, may personal funds ka din. So, Ms. Rose, what do you recommend? Sabi mo nga, full disclosure, tapos pwede naman yung kanya-kanya. Mas maganda ba na, kunyari, para sabihin natin, okay, honey, ang kinikita ko, 20,000 every month. Ikaw, magkano kinikita mo? Sabi ng asawa, 20,000 rin. O sige, yung kinikita mo, ikaw mamahala sa pagbayad ng kuryente, ng grocery. Sa akin, kunyari, yung tuition ng mga bata. Tapos kung ano man savings natin, sa atin yon. What is a healthy way of financial independence also so that you're not dependent on each other when it comes to money? Yes, it will always depend on what the two parties agree on. For some, I know some na ganyan, what you said na, okay, I'll take care of bills X to kumbaga ABC, ikaw naman dito sa kabila, and it works for them. But for some naman, what works is you really put together everything and then let's aside kung ano yung nasa full yung tayo lang ang nakakaalam, wala nang kailangan board approval. Kumbaga, I can take care of this, I can spend it as I wish, I don't have to ask for your permission, parang ganon. Ang kagandahan kasi nung nakapool kayong dalawa, parang mas madali na iisa yung direction nyo. The very basis of making the community of property is that the family is the basic unit of society. Siyempre, di ba, kung isang unit lang yan na hindi pwedeng i-divide, dapat yung purse niya rin is going to be more efficient kung iisa rin lang. Alam niya kung ano yung buo. Lalo na, yung two spouses, magkakaroon ng iba-ibang increase in sweldo yan, di ba? So, will it now be fair na siya pa rin, continuously, siya pa rin na nagbabayad ng malalaki, lumaki na yung sweldo nito. Yung ganon. So, it really depends on what you will agree on. Kaya nga so the infidelity only comes in
kung hindi ka sumusunod dun sa pinag-usapan nyo, what you agree. What about po our Filipino culture? Kasi di ba we have to admit we're still a very much patriarchal society. Even siguro in pagdating po sa buhay sa bahay, no? Tama po ba na supposedly yung lalaki pa rin yung may mas malaking obligasyon? O ano nga po, like Patty says, ano po yung mas healthy na ngayon na inyo may advice po? Should it be the guy who would, shoulder first? Because I know you're not a lawyer, but I heard also na there's still part of the law na the man still takes care of the wife and the children on a bigger basis po. Pero as a psychologist po, from a psychological point of view, what should be healthy po na siguro approach dito? Alam mo, buti nga ngayon medyo nagiging open na tayo. May mga house husband na nga dyan, di ba? Tsaka parang nagiging mas chill na yung ibang men if their wives earn more than they do. But medyo mas mabagal pa yung common na yun na yung magiging accepted. If you look at society, medyo mas madali na patakbuhin yung pamilya mo kung mas malaki pa rin yung kita ng lalaki. Although, I know I have some friends, mas malaki yung kita ng babae, and they're able to work it out. Ngayon, pag-uusapan nyo, kaya nga mas maganda na magiging buo talaga yung pagtingin nyo dun sa family purse. Kasi, the success of one party will be the success of the unit, di ba? Hindi kagaya nung nagkanya-kanyahan kayo, nagkakaroon pa ng konting competition, and dapat you're in the same team. But we cannot kasi dictate kung anong maiisip ng each and every kapitbahay, co-parent, at kung ano-ano dyan. That's why it's really very important that you talk with each other, you have an agreement, at saka medyo ma-secure kayo that is the agreement that is really best for your family. Kasi di ba, sayang naman kung halimbawa si wife ang may malaking chance na kumita ngayon. And then somebody has to stay nagkaroon kayo ng special child na hindi talaga pwedeng iwanan lang ng every single day if you're both full-time workers. Parang sayang naman na i-give up ni wife just because siya yung babae, di ba? So medyo hindi na tayo nandun sa era na yon. Pero marami pa ring mga mga bystanders na nakaka-affect sa atin. And we should acknowledge them and just work around na, will we let our mother-in-law and we will now deal and go forward with our family. So yun, pag-usapan yung mabuti at may challenge talaga yan. Ayun na nga. Oo. Pero Miss Rose, ito ang aking katanungan. Ang Pilipino, kasi ang Pilipinas very patriarchal nga, no? Sabi nga ni Ricky. Kumbaga yung ako ang ama ng tahanan, ako ang masusunod. Paano pag nagkaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan or your values, you don't share the same values. Kunyari kay Mrs. gusto niya meron talagang tinatabi para po every year meron kayong bakasyon, maski na pero or pang for whatever, vacation para family. Pero si Mr., si asawa, gusto niya hindi para i-upgrade yung television set or yung kanyang stereo. Yung parang ganyan, di ba? Mga ganyan. Yung unshared, yung hindi kayo pareho. Hindi kayo aligned. Oo. Paano po yun? Ano po ang pinakamagandang approach pagdating po sa ganon? Yung may conflict. Alam mo, kaya lagi kong sinasabi, bago ka mag-I do, dapat nag-usap na kayo tungkol sa pera. And I am an advocate for really having a goal setting within the family. Kasi doon kayo magkakaalaman at magiging united. So our goals for this year or for the next 5 years are 1, 2, 3, 4, 5. Para pagka eto na, nagkaibahan na kayo ng gastos. Kunyari, masyadong mahilig mag-update ng gadget. Si Mr. Hindi na magiging accusatory yung tanong na, gastos ka na ba ng gastos? Wala nang ganon. Sasabihin mo lang, tatanungin mo lang, honey, do you think that with that expense, we will be able to achieve the goal that we set? Parang ganon, hindi siya nag-aakusa. So, I really implore all couples there, bago pa kayo mag-I-do, bago pa kayo maging busy sa mga 1,001 details of a wedding right now, pero basahin natin kung ano yung kontratang pinapasukan natin. Mag-FQ test kayo para magkaalam kayo kung ano yung FQ test? What is an FQ test? Okay, this is a test that I make available for free online. It tests both your knowledge
and behavior about money. Kasi financial quotient ang ibig sabihin. Kaya May bago na. Dati Oo, EQI financial pa lang. Hindi lang talaga knowledge about interest rate, Yeah. inflation. Hindi lang ganon. It's really more about your emotions when it comes to handling money, your actual behavior. Sabi ko nga, it's the IQ and EQ of handling money. So, pag nagkaroon kayo ng assessment at the start pa lang, nagkakalama kayo kung ano yung mga starting point nyo, di ba? So that when you now start your family as one basic unit in society, medyo pareho kayo ng patutunguhan. Kasi di ba sabi nga nila, maraming mga marriages daw, they end because of money problems. Yeah. Times, hindi lang talagang money, but we say that money is an exaggerator kasi. So, kung may konting problema dito at meron ka pang problema sa pera, lalong lalala yun and usually ends up in separation. Nako. Pero yung mga babae ba, kasi based po sa inyong pagsusuri, pag-aaral, ang babae pa rin ba hanggang ngayon mas masinop sa pagdating po sa pera? Ang mga lalaki ba? Kasi syempre nga, sabi nga natin, inaasa natin sa asawa nating lalaki, no? Na siya yung, kumbaga, siya yung magde-decide kung paano gagastos. Pero yung babae usually ang nagbabudget. Pero yung pagsisinop ng babae, minsan na-override ni asawa. Ay hindi, may bonus ako pagdating ng December. May 30th month ako, igastosan natin yan. Paano yung mga ganyan? Kasi minsan, di ba, the wife has to be submissive to the husband. So, lalo na kung hindi siya yung kumikita, di ba? Lalo na pag hindi siya kumikita, o hindi naman siya talaga nakakapaglagay dun sa pondo. So, paano po yun? Paano ang pag-handle? Yung, anuin mo na lang, lalambingin mo, sweetheart. Parang wala. Para hindi kayo baw ka na lang ng baw ba? Parang, yun na ka. Hindi pwede. Hindi pwede baw ng baw. Hindi pwede. Hindi pwede. So, paano? Pwede baw ng baw. So, ang kailangan talaga, sabi ko nga, may goals kayo. So, kung ito yung goal ninyo, sabi natin, usually maganda ginagawa ito pag New Year, di ba? Parang New Year's resolution, but we call it in our family as our goal setting session. So kung ito na yung sinabi natin at nag-agree naman ang bawat isa na ito yung gusto nating marating within the year or whatever period, ito lang lagi ang ipapakita mo para wala na yung mga sisihan, wala na yung accusation na nakakasakit kasi kung minsan sasabihin mo, ang gastos mo, masyadong burara sa gamit. Yung wala nang ganon, tatanungin mo lang, ma-achieve pa ba natin ito? No? So, para bang the reason why I really want people to have that, but so that it's going to be easier to check each other. Para when check each other, it's more because you want to achieve a common goal and not because you are criticizing the behavior of the other party na masakit yun. Siyempre, halimbawa, lalo na kung may binili ka, no, na tuwang-tuwa ka sa sarili mo, yun nga, nagka-bonus ka. Tapos biglang sasabihin na, napakagastos mo. Sasaktan ka. Pero pag tinanong ka, ano kaya ang mababawas doon sa probability of achieving natin? Ay, oo nga, no? Parang mas may tatauan ka ng konti. Hindi kasi accusatory. So, Miss Rose, anong payo mo sa mga may asawa, mga mag-asawa? Dapat ba mag-prenup maski na wala naman kayong pera masyado? Mag-prenup na lang kayo para walang sumbatan pagdating po ang panahon. What do you recommend po when it comes to financial literacy for newlyweds or about to wed or yung mga magkasintahan? Okay, magkasintahan, lalo na February pa ngayon, kaya naka-ready na ako. Anyway, imbes na puro lovey-dovey lang, we have to really understand that when you live with someone, when you marry someone, magiging isa kayo, no? So, hindi lang yung mga pa-sweetie-sweet dyan. Pero kung ano talaga yung financial condition ng isa't isa, kasi pag-iisahin nyo yan whether you're going to get into a prenuptial agreement or not, it doesn't really matter that much because you will be living under one roof and sharing expenses, di ba? So, dapat maintindihan, baka may mga utang si girl or si boy, ano? Dapat alam mo yon dahil pag hindi mo sinabi yun, hindi mo disclose yung malalaki mong utang, para ka na rin hindi nag-disclose na, may anak ka pala sa labas. Kasi obligasyon, di ba? Di ba? Parang ganun yun Full disclosure. Full disclosure. Tapos, kailangan ko palang magsustento sa nanay ko, sa tatay ko. Dapat alam din nilang dalawa. Kasi
Oo. Kahit sabihin mong pera mo yan, di ba kunyari, no? Even noble, talaga, intention that I just really want to help my family. Yeah. Pero kung hindi mo sinabi, Oo. infidelity pa rin yun. Ako, Miss Rose, I'm just very curious also. Well, actually, hindi ako masyado makarelate sa topic ito dahil napag-usapan nga namin ni Pat P. Yung sa akin naman, always financial independence po, whether or not you have a partner. Pero ang question ko po, because this is very interesting, when I look at your background, you were an investment banker turned into a full-time homemaker at ito nga, behavioral economist na po. Ano naman po yung masasuggest nyo na siguro for our mga babae nga, lalo na nga yung nabanggit na po natin kayo, napag-usapan natin, marami pa rin Pilipino, yung nakaasa pa rin sa mga mister nila. Bilang pong isang financial investor before, banker, ano po yung ma-advise nyo naman sa mga kababaihan naman para magkaroon din sila ng financial independence? Halimbawa po, may naipon sila. Ano po magandang investment nila ngayon? Okay. So bago ko sabihin ko ano yung magandang investment ngayon, magliit na kwento kasi kadalasan it's easier to remember the lesson when told in the story. I was actually earning half of the family income when I decided to give it up. Kasi gusto ko talaga alagaan yung mga anak ko. Now, because yun din, ang premise naman nito, kaming dalawang mag-asawa, naka-merge talaga yung ipon namin. Yung mga investments yung mga ipon namin. And he never, not a single day did he make me feel that his earnings, his income was his alone. Otherwise, baka 1 month lang ako naging house. Oo nga, correct. Oo. So, ganun. Ngayon, yung tanong mo naman na paano naman yung financial, how do you reconcile financial independence with what I'm espousing na you merge because you're a one unit, you can still have financial independence. So kung pag-usapan nyo nga yan na this is the family income, this is the total of the family assets, tapos meron kang binibigay sa sarili mong allowance. You diba, pay yourself. Ngayon, yes, yung mga allowance mo na yan, bahala ka na magtabi. Basta alam niya na meron kang tinatabi, hindi mo kinukupit, hindi mo itinatago. Alam mo yon? So, alam ni husband na, ang dami na niyang investments kasi magaling na naglalagay yan sa mga funds or magaling yan sa real estate, nag-flip yan kagad ng mga bahay. Yung ganon, nagkakaalaman. And that's why you also have to have a family balance sheet. Huwag na tayong matakot kasi yung accounting, di ba, nakakatakot yung mga debit credit ng araw, di ba? Balance sheet is just a picture. Kumbaga parang selfie lang yan ng mga pag-aari mo. It's a listing of what you own and what you owe. So kumbaga, yung assets mo minus yung utang, yun yung net asset value mo. Tawag din nila net worth, no? Kung nagkakaalaman kayong dalawa na ito ang pera natin, let's say nagkaroon talaga ng problema that you both amicably decided to part ways, alam ninyo, di ba? Alam ninyo yung hindi yung tago lang si isa just because siya yung marunong sa pera, hindi pwede yun. Lalo na kahit hindi maghiwalay, mamatay. Mamatay yung marunong sa pera, hindi nakanganga ang naiwan. Wawa naman, di ba? Ayun. So dapat nga, maski na housewife ka, hindi na, I'm sorry, not that I'm trivializing or belittling housewives, you should also put a value to your efforts of raising a family, taking care of house, putting up with the husband, putting up with your children. Kaya, di ba? Hindi pwede ba ng Overtime. Tapos pay yourself overtime also. Di ba? Ikaw na nga yung, sometimes Magluluto, driver, maglilinis, magdadrive, kakalibitin ka pa sa gabi, gusto pa ng exercise. Di ba? Yoga instructor ka pa. Pilates. So, meron akong gusto sabihin tungkol dyan. Kasi there is also a school of thought na you should put a value and lagyan mo ng parang si housewife. Correct. Ako naman, I am of the belief that ganito yung arrangement. Si husband ang magtatrabaho to earn money, but my contribution, kunyari housewife, full-time housewife ako ngayon, my contribution is really putting the family together, etc., etc.
Oo, mahirap ang Excuse me. trabaho yun, ha? And because of that, I own half of everything. Ayun. I don't have to ask for sweldo Oo. and go to the details na magkano ba Basta ang half. pagkaya yung driver. Hindi na. Huwag ganon. Ayan, know your value as a woman. Be a high-value woman, Ayan, kumbaga. nako, very interesting, Miss Rose. And Attorney Dimples Rara sends her regards. Sabi niya, Rose is my neighbor. O, ayan. Kaya, Hi, Dimple. ayan, yung aking si Dimples. Yes, Okay, yes. thank you very much, Miss Rose. And babalik ka ulit for more financial advice po. Whether couple, singles, triple, whatever, basta financial advice. Thank you very much po. Thank you, ma'am. Sige, bye. Bye-bye. Yan po si Miss Rose Fausto, ang ating nakausap tungkol ayan sa inyong mga kapirahan next week po. Sweldo na. Mag-usap kayo ni Mister kung paano nyo gagastusin o iipunin ang inyong kinita. Oras, alas 9:58 na po ng umaga. ASPN pa rin tayo. Ang sambayanan, pinusuan natin. Dapat bang ipaalam, yun na nga ito, ng mag-asawa ang lahat ng perang naiipon ng bawat isa o may karapatan pa rin tayo mag-ipon ng pribado? Bakit? Ayan, basahin po natin ang mga comments. Wala po kay Rose Galang. Sabi niya, pera ng isa, pera ng mag-asawa. Ipon ng isa, ipon ng mag-asawa. Problema ng isa, problema ng mag-asawa. Ginhawa sa buhay ng isa, ginhawa ng mag-asawa at ng buong pamilya. One for all for one. Paano pag nagkautang yung asawa mo na hindi mo naman Utang mo kasalanan? din. Utang mo rin. Aray ko po. Ito naman mula kay Mary Rose and Cartago. Kumaayos at may mapagkakatiwalaan si partner, okay lang. At kung walang bisyo at family ang iniisip, same kayo ng goal sa life. Pero kung gasador at mabarkada nga mas okay na mag-ipon ng pangsarili. Oo. Sabi naman ni Anne-Marie Bonaoy Bagares, sabi niya, respect each salary pero pagdating po sa investment, since conjugal yung property, dapat talaga hindi private. Para alam ng both sides, even sa mga magulang, kasi hindi natin alam sa mga pangyayari. Equal contribution expenses sa bahay, since pinaghirapan naman ng partner mo yung salary niya, let him free but with supervision. Let him free. Okay, Raquel Manalak de Jesus, kailangan maging responsable ang bawat isa. What is the savings for if it is not going to be used for the family? Sabi naman ni Benedict Marayag, ipon ni Mrs. ay para kay Mrs. Ipon ni Mr. ay para kay Mrs. Yan ang reality. Happy wife, happy life, di ba? Oo nga. Minsan hanapin pa ang payslip, proof of salary. Kasi sabihin ni Mr., hindi, ano lang, 10,000 lang ang sweldo ko. Asan na yung payslip? Pakita mo. May trust issue Preba, si Mrs. preba. Ito, Henlin, akala ko restaurant yun. Oo nga, no, Okay, Henlin. depending on the couple situation. Teka lang, ito na yung fan mo. Oh. Si Rovi Patalinghog. Oy, Rovi! Patalinghog! Ay, nasa siya. Rovi, Rovi, ayan. happy Friday sa'yo. Happy Continue Friday. watching at maraming salamat sa iyong Dedication sa iyong and commitment dedication. kay Pat Pidas. Correct. Okay. At tandaan po dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyu na papanon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi pa tagalan kung hindi pa sarapan. Siyempre, kaya sulitin mo, tawanan natin ang problema. Mag-food trip tayo dahil weekend ngayon. Gumala dahil weekend ngayon. At siyempre, gumawa tayo ng mga masasayang alaala. Kaya tutok kayo ulit sa Lunes dito sa Ano sa Palagay Nyo? Happy weekend! Happy weekend! Susunod ka na umaga, girls. 9:30, mata ng agay, sinasulit lamang sa 25.